Ako ay isang modernong doktor ng medisina upang makipagkumpetensya sa kamatayan. Hindi ako natulog ng 3 araw ng tuloy-tuloy. At ang resulta, nakaligtas ang pasyente. Ngunit nawala ang buhay ko. Yung sining si Wen ang siraulo na iyon. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana nasaktan ang kapatid na babae. Ninakaw ng kapatid na babae ang lahat ng ari-arian natin. Ibinigay ito kay Ning Si Wen. Pinayagan pa niyang manghold up ang kapatid na babae sa mga tao ng gobyerno. Yung salot na iyon, gusto talagang patayin ang kapatid na babae. Binubulsa pa rin ang pera namin. Sino ang nagdadalamhati? Hindi ba't naging matagumpay na ang operasyon? Ay, wag na. King. Sa bahay namin ngayon, ito na lang ang natira. Kung gusto mo, gamitin mo muna. Kaya mangutang ka na. Tingnan niyo ang mukha ko. Sining si Wen ay nakapag-asawa sa akin. Ito ay napakalaking swerte para sa aming pamilya. Dapat kayong kumain at uminom ng mabuti. Aalaga siya. Kapag dumating ang tamang panahon, kung makapasa siya bilang isang scholar. Kaya't mayroon na kayong isang manunulat na son-in-law. Ibinigay mo na ang lahat ng pera ng ating pamilya kay Ning Si Wen. Kung magpapatuloy ito, lahat tayo ay magugutom na. Hindi mo ako ibibigay, ha? Ako na lang ang maghahanap. Hurry up, pigilan mo na siya. Ay naku, talagang kasalanan ito. Bakit ako nagkaanak ng ganitong anak na babae? Ning Si Wen, Lu King. Nakaraan ako. King, nagising ka na. Anak kong babae, munting kapatid. Sana lang nakalipat lang ako. Pero naging isang mapagmataas at palaban. Makasarili at tamad. Palagi na lang nananakot ang dugusok na ama at kuya. Yung walang utak na babae na sumasama sa walang kwentang lalaki. Mas gusto ko pang mamatay na lang. King. Huwag mong takutin ang tatay, anak. Masakit pa rin ba ang ulo mo? Kapatid na babae, magsalita ka na. May masakit pa ba? Maliit na kapatid. Ang pamilya Lu ay simple at nagkakaisa. Maraming nangyari. Ngunit labis pa rin ang kanilang pag-aalala at pagmamahal sa orihinal na may-ari. Pero ano na ang nangyari sa orihinal na may-ari? Puno ng isip, yung salbahing lalaki. Talagang hindi mapapatawad. Dahil nandito na ako. Kaya't ako'y gagampanan ang tungkulin ng orihinal na may-ari. Tatay, wala akong sakit. Naku po, malaki na ang panganib ni ate. Ano? Sa alaala ng orihinal na katawan, nung siya ay binugbog ng mga opisyal, si Tia Feng Xiaowan ang nagligtas. Dahil dito, malapit ng mga anak si Tia, kaya biglang manganganak ng maaga. Hindi. Si Tia Li, kailangan mong iligtas ang asawa ng panganay. Hindi pwedeng mangyari ang masama sa asawa ng panganay. Kuya Lu, ito ay pagdurugo. Ay. Malaki at maliit, hindi na talaga maililigtas. Ay naku. Tatay. Asawa. Ay. Lu King. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang nagpasama sa ate mo. Pagdurugo ng sobra. Modernong malubhang pagdurugo. Lu King. Anong ginagawa mo? Buksan mo ang pinto agad. Lu King. Buksan mo ang pinto, anak. Lu King, buksan mo ang pinto. Tatay. King. Buksan mo ang pinto para sa tatay. Kunin mo na ang buhay ng tatay. Okay lang. Lu King. Wala ka na bang pagkatao? Hindi dapat ikaw ang iniligtas ng nakatatandang kapatid na babae. Lu King. Wala ka na bang pagkatao?
Hindi dapat ikaw ang iniligtas ng nakatatandang kapatid na babae. Mamamatay na tayo. Pinahirapan mo pa siya. King. Kuya, pakiusap na. Huwag mo nang guluhin ang iyong nakatatandang kapatid na babae. Ay naku, talagang kasalanan ito. Anong oras na ba ito? Hindi pa rin tumitigil ang taong ito. Nakakaawa si Feng Xiaowan. Buti na lang at nag-aral siya ng medisina noon. Kasalanan talaga. Estang ina mo. Noong isilang si King. Dapat sana ipinatay ko na siya. Sisi ko ito. Sisi ko talaga. Ako ito. Ako ang may kasalanan kay Xiaowan. Hindi ko dapat siya pinakasalan. Hindi dapat siya isama. Sa walang katapusang butas na ito ng pamilya natin. Bakit? Bakit ang namatay ay hindi si Lu King? Kung hindi siya nagbenta ng mga lupa at tindahan ng pamilya natin, hindi sana umakyat ang nakakatandang kapatid na babae sa bundok para mangalap ng mga ligaw na gulay. Hindi siya poprotektahan. Papatayin ko siya. Wala namang masama sa nakakatandang kapatid na babae. Nanganak siya ng isang babae. Kuya, bakit ka pa nakatayo dyan? Hindi ka ba papasok para tingnan? Ang nakakatandang kapatid na babae at ang anak mo. Walang anuman si Xiaowan. Ang kuya ko ay talagang maaalalahanin. Sa unang pagkakataon, alam pa niyang isipin ang asawa. Anong paraan ang ginamit mo para iligtas ang asawa? Ay naku. Noong mga panahong iyon, hindi ako nawalan ng malay. Matagal ka na bang nakatulog? Sa panaginip na ito. Napanaginipan kong may isang manggagamot na babae. Itinuro niya sa akin sa panaginip. Manggagamot na babae. Ay naku, itong reseta na ito. Kumilos ka na, kunin mo na ang gamot. Pinirito na para sa nakatatandang kapatid na babae. Bakit ka nakatunganga, bilisan mo na. Bakit parang kakaiba ang nakababatang kapatid ngayon? Nakaligtas pa sa nakatatandang kapatid na babae. Bilisan mo na. May apo ka na. May apo na ako. May lahi na ang lumang pamilya Lu. Haha. Nga. King. Dalawa na lang ang natira sa bahay na ito. Kain ka ng isang piraso. Yung isa pa. Para kay Tia. Pwede ba? Talagang nahihirapan ang amang ito. Buhay na walang kapintasan. Ngunit sa harap ng kanyang anak na babae, nanginginig at nagpakumbaba. Tatay. Hindi ako kakain. Ng mga karne na ito. Iwanan mo na lang para sa nakatatandang asawa. Noon, hindi pa ako mature. Ngayon, hindi na ako gagawin yun muli. Panggap na pagtitimpi. Ang aso hindi magbabago. Tumahimik ka. Tatay, nakalimutan mo na ba? Pautang na kinuha ni Lu King. Interes sa interes. Nakahiram na tayo sa mga kapitbahay at kamag-anak. Lahat ay nahiraman na. Hindi pa rin maibalik ang 80 tael na ito. Bukas ay deadline na ng pagbabayad. Lahat tayo ay mapapahamak dahil sa kanya. Mapipilitan na tayong mamalimo sa kalsada. Yung orihinal na may-ari nito. Talagang isang utak sa pag-ibig. Ning Xiwen ay sigurado na gusto ang anak na babae ng Lu family. Ang orihinal na may-ari ay isang maliit na cutie. Kaya't walang pakialam. Bukas ng umaga pupunta na ako kay Ning Xiwen. Gusto kong ipakita sa kanya na walang mali sa kanya. Isuka mo na. Anong sinasabi mo? Liwanag ng buwan sa harap ng kama. Parang yelo sa lupa. CJ. Ngayon maraming tao dito. Kaya hindi ka mag-aalala na hindi ka makakakuha ng pera. Lu King. Bakit ka nandito? Huwag kang magpapakaipal. May problema, pag-usapan natin mamaya. Umalis ka na muna sa bahay. Basta nandyan siya. Ning Xiwen ay hindi kailanman makikipag-ugnayan. Nang sobra sa orihinal na may-ari. Sinasabi na kailangan. Para sa reputasyon ni Lu King. Maliit na cutie. Ning Xiwen. Nung tinanong mo ako tungkol sa salapi, bakit hindi ka na lang nagsabi ng mas huli? Ay naku. Noong sinabi mo noon, na ang tita ay may sakit, isang paa lang ang gumagalaw. Lahat ay pumasok na sa kabaong. Mukhang gumaling na ang sakit. Ning Xiwen, kailan mo ibabalik sa amin? Yung 82 piraso.
Kailan mo ito ibabalik? Lu Qingqing. Ikaw, nakakainis na magandang babae. Nang aakit ka sa pamilya namin. Ilang taon na si Xiwen. Hindi ka na makaalis. Ngayon tingnan mo si Xiwen. Nagsusulat siya at kumikita. Gusto mo na lang kaming siraan. Pagsamantalahan kami. Huwag kang umasa. Tama nga. Hindi mo ba tinitingnan ang sarili mo? Saan ka nakakuha ng 80 tael? Lu Qingqing. Mas mabuti pang umalis ka na. Huwag kang magpahiya dito. Ning Xiwen. Gaano kakapal ng mukha mo? Magsalita ka ng maayos. Sino ba talaga ang nanghiram kanino? 20 piraso. Ikaw na babae. Kahit na nakapanghihiya, nanlaban ka pa sa akin. Nang nakapanghihiya, nanlaban ka na nga eh. Ano nang magagawa mo sa akin? Ah! Kuya Xiwen, ayos ka lang ba? Walang silbi kang mag-aaral. Mas mababa pa sa isang babae. Siguro pwede ka lang manloko ng mga walang alam na babae. Yung mga batang babae na walang karanasan. Lu Qingqing, ang lakas mong mangahas. Saktan ang anak ko. Ikaw na may ina. Na walang ina na nagpalaki. Ay naku, tiya. Akala ko noon. Sinasabi mo lang na diretso ka lang magsalita. Akala ko lang hindi ko inasahan. Ang bibig mo ay talagang nakakatawa. Kung ganito ang sinasabi mo. Si Ning Xiwen din ay isang taong isinilang ng ama pero walang ina. Lu Qingqing. Tama na. Puno ng malaswa. Hindi marunong ng asal. Sobrang nabigo ako. Bakit ka nabigo? Sino ka ba? Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung paano maging tao. Tuturuan kita kung paano maging tao. Gusto mo bang pasakitin ang pamilya namin? Huwag kang mangarap na maging iskolar. Ikaw, isang masamang tao. Paano mo pa nasabing 80 liang? Kumuha ka na ng maraming bagay sa akin. Ibigay mo sa akin. Ibalik mo. Ay naku, Lu Qingqing. Tumigil ka na. Litingan. Pupunta na ako kay Tudesilin. Ikaw namang uyam. Sige, punta na agad. Para malaman ng buong baryo na si Anandixyon ay isang anong klaseng tao. Sige na, pumunta ka na. Hindi ka pwedeng pumunta. Bakit ganyan si Xiwenje? Bakit ganito katapat ang dalagang ito? Hindi naman ito totoo, di ba? Bakit parang kinakabahan si Ning? Malamang totoo ito. Ay, dati si Ning ay ang pinaka-ambisyoso sa ating bayan na estudyante. Ngunit nagawa pang gumawa ng ganitong kahiyahiya. Talagang nakakahiya. Ay, sinasabi ko na sa iyo, Lu Qingqing. Hintayin mong makapasa ako bilang isang scholar. Pupunta ako sa bahay niyo para humingi ng kamay. Bakit mo ito ginagawa? Para sirain ako. Xiwen, ikaw. Talagang mag-aasawa ng pangit na babae. Bakit nagkukunwari si Ning Xiwen? Pinapahanap mo ako kay Zihua. Hindi ba't gusto mo lang akong patayin ng mga sundalo? Pagkatapos, madali na lang ang pagkuha ng 82 iyon. Paano alam ni Lu Qingqing? Sumpa. Hindi ko akalain na ganito ka walang silbi ang mga opisyal. Hindi mo kayang ayusin kahit isang babae. Mga kaibigan, sa ngayon, hindi maganda ang sitwasyon sa bahay. Maaari na kayong umuwi. Saan ka pupunta? Sabihin ko sa iyo, kung hindi maayos ang sitwasyon ngayon, walang sinuman ang makakalabas. Lu Qingqing, ikaw. Hindi kita bibigyan ng pilak. Ano ang magagawa mo sa akin? Sabi mo, ano ang magagawa ko sa iyo? Ano ang ginawa mo sa akin? Isang malaking lalaki. Bakit ka pa nakaluhod sa kanya? Tama nga. Ay naku. Ning Xiwen, sabihin ko sa iyo. Kung hindi mo maibabalik ang pera, pipilitin kitang mag-crawl. Na hindi ka makakabangon. Xiwen, kumusta ka na? Inay. Lu Qingqing. Alaynan, ano bang nangyayari sa akin? Si Lu Qingqing nabaliw. Saan kaya siya natutong makipaglaban? Hindi pwede. Hindi ko siya pwedeng guluhin sa ngayon. Nanay, malapit na akong sumali sa pagsusulit ng paaralan. Huwag mo munang galitin ang baliw na ito. Mabilis, kunin mo ang pera. Nanay, pupunta na ako. Ay naku, tiya. Huwag kalimutan. Kailangan din nating kunin ang aming titulo ng lupa. Lu Qingqing. Pinahiya mo ako ng todo. Kapag bumalik ka sa akin. Hindi na kita titingnan muli. Ganon din ang sasabihin ko sa iyo. Sa mukha mong ito. Isang sulyap lang. Magsusuka na ako ng natirang pagkain.
Hindi ko akalain, Ning. Talagang nagawa mo ito. Pagkakanulo at paglimot sa katapatan. Ay, hindi na kailangang makipag-ugnayan ng malalim. Sa dami ng mga sagradong aklat na binasa ko. Nga. Ay, paalam. Ay, huwag kayong aalis. Hindi talaga ang nakikita ninyo ngayon. Hindi ito totoo. Ay naku. Lu Qingqing. Sa pagkakataong ito, makakapasok talaga ako sa pagsusulit ng siyukay. Maghihintay kayo na magsisi. Inihaw na kamote. Wala itong kinalaman sa akin. Chianki. Lu Qingqing, pangit ka. Walang katarungan. Tumingin ako sa langit. Nasa tanghali na. Bakit hindi pa umuwi? Ang nakababatang kapatid mo. Huwag ka nang mag-alala sa nakababatang kapatid. Sigurado akong pumunta na naman siya. Kay Ning Siwen na iyon. Hindi naman siguro. Ikaw, nakababatang kapatid. Pero sabi niya kahapon nagbago na siya. Baka nga. Baka pumunta siya para mangutang. Mangutang? Hindi siya mangutang. Sobrang nagpapasalamat ako. Huwag ka nang mag-alala. Pupunta na ako sa kanya. Ikaw na naman. Pinakamahal ka ng kapatid mo. Kung makita mo siya, sabihin mo sa kanya, Pilak. Tatay, ako ang bahala dito. Huwag mo na siyang ipag-alala. Naiintindihan ko na. Ate, kuya, nandito na ako. Anak, ayos ka lang ba? Ate, okay ka lang ba? Ano bang dapat kong ikabahala? Mayroon talagang problema. Siguradong ibang tao ang may problema. Anak, yung pera. Huwag ka nang mag-alala. Kaya ng tatay na ayusin yan. Huwag nang mag-alala. Nagawa ko na. May paraan na ako para maresolba ito. Kakarating ko lang sa tindahan sa bayan. Nabayaran ko na ang lahat ng utang ko. Lahat na yun ay nabayaran ko na. Nakaakyat na rin. King ah. Ay naku, ikaw. Babae ka pa naman. Saan ka nakuha ng napakaraming pera? Hindi mo siguro sinungaling sa tatay mo, ha? At ko. Huwag na huwag mong gagawin ito para sa ilang salapi. Na gumawa ng mga hangal na bagay. Ay naku, sabi ko na, Itay. Kuya, yung pera ay talagang hiniram ni Ning Siwen sa atin. Ibabalik niya ito sa atin. Hindi ba't natural lang naman? Sige na, mabilis na pumasok sa bahay para tingnan. Asawa at mga anak, tara na, tara na, tara. Barangay. Maliit na kapatid. Dapat na ba akong magluto? Pupunta na ako ngayon. Uy, ate, huwag kang gumalaw. Ate, anong nangyari sa'yo? Saan ka masakit? Masakit. Naku, mukhang may bara sa gatas. Ek, tiisin mo lang ang sakit. Tutulungan kitang magpaluwag. Kung hindi, hindi lalabas ang gatas. Bunso. Dahan-dahan ka lang. Oh, alam ko na. Hindi maaaring ganito kabait ang nakababatang kapatid. Siguradong dahil hindi ko siya nagawa ang magluto sa tamang oras. Sinasadya niyang ipagdamot sa akin. Nakababatang kapatid, mabuti na lang. Huwag mo nang guluhin ang iyong nakatatandang kapatid na babae. Kapatid na lalaki. Huwag kang magulo. Nagmamalagi ako para sa nakatatandang kapatid na babae. Kung hindi ito maayos, maaaring may mangyaring masama. Bilisan mo. Magdala ka ng mainit na tubig. Oh, CJ, pupunta na ako. Hindi pwede. Hindi mabuksan. Ano ang gagawin natin? Kuya, dumating ka. Ano? Ano? Lumabas na ako. Sandali lang. Ikaw na bahala. Tatay, ang aking mga steamed buns. King. Gutom ka na, no? Kain na tayo agad. Ito ang araw-araw ng orihinal na may-ari. Siya ang dalagang anak sa bahay. Kailangan kumain ng pinong bigas at may karne. Samantalang ang mga ama at kapatid ay mga katulong. Kailangan lang kumain ng magaspang na butil at gulay. Hindi na kailangang magluto para sa akin ng hiwalay. Sabay-sabay tayong kakain ng bigas na ito. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako magpapagulo sa iyo muli. Tatay, anong nangyari sa iyo?
Kumain ka nito. Tatay, kailangan mo ng masustansyang pagkain ngayon. Ang buhok mo ay tuyo. At may anemia ka, sobrang nanghihina ang katawan mo. Kung ayaw mong magka-tuberculosis, hindi mo na dapat kainin ang mga bagay na ito. Sa panahong ito, pagdating sa tuberculosis, sinasabi lang, para magising ang lahat. King, talaga bang marunong kang maggamot? Ano bang nangyari sa tatay? Napakaseryoso. Kaya nga, hindi na siya dapat kumain ng mga ganito. Kailangan niyang kumain ng mas mabuti, at hindi rin siya dapat mapagod. King, maari mo bang sabihin kay tatay, bakit bigla kang marunong ng medisina? At saka, hindi ba, bigla kang nakaalala ng isang bagay? Noong huli tayong nagkita, may isang tao sa panaginip na nagturo sa akin. Sa panaginip. Pero babae siya. Ah, ganun ba? Nakita na ang iyong ina. Nakita na ng iyong ina. Yung insenso na sinindihan ko. Nakatanggap na siya. Ang mga tao sa panahong ito ay medyo inosente. Hindi ko inasahan na madali lang palang maloko sila. Tatay. Nabuhay ang nanay. Kailangan niyong makinig sa akin mula ngayon. Tatay, bubuksan ko ang pinto. Lufeng, narinig ko na malakas ang kapalaran ng asawa mo at ng anak mo. Nakaligtas. Wala rin namang masyado sa bahay. Kaya't nakakuha ako ng 10 itlog. Pero kailangan kong sabihin, ito ay para sa asawa mo. Huwag mong papakainin yung tamad na iyan. Halika. Nakuha na lahat. King, itong mga itlog. Ikaw ng 5 ang iyong hipag ng 5. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi nila kanina? Hindi ba nila sinabi? Sinabi nilang huwag mo akong bigyan. Ano na ang sitwasyon ng hipag ngayon? Hindi mo ba alam? May maganda kang bagay, hindi mo ito iniwan para sa nakatatandang kapatid na babae. Kailangan mo talagang ibigay ito sa isang masama at tanga na tao. Bobo ka ba? Hindi nakababatang kapatid. Hindi ka masama. Noon, marunong ka. Maganda ka at masunurin. Nasira lang dahil sa pagtuturo ni Tia. Bigla siyang nagpasaway. Kami bilang ama at kuya. Hindi pwedeng dahil lang sa isang pagkukulang namin. Sasabihin namin at husgahan ka. Kung mas maaga niyo lang pinagalitan. Di sana si King. Hindi nagpasaway ng ganito katagal. Ngayon ganito. Sinasadya niyo ito. Aking King. Ngayon, hindi ba't bumalik na? Ha. Aking King. Bakit parang, may sarili akong, talagang ilusyon lang ito ng anak na babae. Pero ano ang kaibahan? Ako na ngayon si King. Tatay, kuya, pangalawang kuya. Sa susunod, ako na ang magluluto ng pagkain sa bahay. Ako na ang gagawa. King, ay naku. Sige na. Saka ganito na lang ang usapan. Ako na rin ang magpapakain sa pagkain ni ate sa pagbubuntis niya. Kain muna bago umalis. Totoo ngang ang maliit na kapatid ko ay nagluto ng maayos. Ay naku. Ang bango naman. Nga. Kain na ang mga bata. Narito na ang sabaw. Tikman mo na. Wow, ang bango. Tay, ang sarap ng sabaw na ito. Lahat ito ay pino at dekalidad na bigas at harina. Talaga. Siya pa rin, walang alam sa hirap ng buhay. Anak na babae. Tatay, kuya, ikalawang kuya. Sige, kumain muna kayo. Pupunta ako sa likod na bundok. Baka makahanap ng mga halamang gamot para sa katawan. Kumain muna tayo bago pumunta. Kumain na ako kanina. Huwag kang mag-alala, tatay. Iyong anak na babae. Paano siya magugutom ng mag-isa? Pumunta ako, Umikot ang kanyang mga mata. Pupunta ako kay Easy. Ding! Tulong! Mabilis, lumayo ka. Magbigay daan. Ilabas mo na. King, bitawan mo na ang bata. Talagang magaling ang doktor. Talagang magaling si Yusei. Ding! Nga! Nakaluto na ang manto.
Alam nang buksan ang kawali. Talagang dumating kayong dalawa. Panahon na talaga. Lu Qingqing, tumigil ka dyan. Lu Qingqing. Halos mapahamak mo si Bao Xuan. Handa ka nang umalis? Kung hindi, magpapasko tayo dito. Tumulong ang tatay ko na iligtas si Bao Xuan. Para hindi ka mapalaya sa kulungan. Gamitin mo na lang ang 20,000 bilang bayad sa gamot. Ay naku. Ito ang walang hiya na nakakita na. Pero ikaw, hindi pa kita nakitang ganoon. Ganon ang kabastos. At saka, Dr. Ding. Ikaw ba ang nakapagligtas kay Bao Xuan? Hindi ako, ikaw pa ba? Lu Qingqing. Dapat may hangganan ang kalokohan mo. Napakabata ng batang ito. At ikaw ay nang aapi. Talagang hindi ko alam kung anong kasalanan. Ang ginawa ng tatay mo. Para palakihin ka na. Ganitong walang pakialam. Hindi ko alam kung nagkasala ang tatay ko. Hindi ko alam. Pero marami kang nagawang kasalanan. Sa mga nakaraang taon, wala ka man lang lisensya bilang doktor. Dito ka lang naglalaro ng buhay. Itinuturing ka ng mga taga-baryo na doktor. Talaga namang kinuha mo ang sarili mong. Naging tao ka na, ha? Lu Qingqing. Anak mo bang mang-insulto sa tatay ko? Noong nasugatan ang mukha mo. Noong humingi ka ng tawad sa tatay ko. Hindi niya nakita. Nanakayuko siya noon. Sige, subukan mong saktan ako. Saktan mo na. Kailangan pa bang pumili ng araw? Lu Qingqing, papatayin kita. Ikaw, pangit na nilalang. Sino ka para saktan ang aking mahal na anak? Pumunta ka sa impyerno. Sino ang nagsabing pangit? Subukan mong magsalita ulit, tingnan natin. Bitawan mo ako. Bitawan. Pahintulutan mo akong bitawan. Bibigyan kita ng pagkakataon. Kung ganoon, hindi ba? Talaga bang nakakahiya? Sige na. Ding Hongxi, wala ka na bang hiya? Mga matitigas na lalaki. Nang aapi ng mga batang babae. Tatay. Ang likod ko. Lu Das-ing-wang. Titigan mo ng mabuti. Ito ang anak mo. Muli na namang nang aapi. Kayo rin ang may kasalanan. Kapatid kong babae. Masyadong makatuwiran. Anak, ayos lang ba? May ganitong karaming kamag-anak. May ganitong dami ng kamag-anak. Minsan talagang walang magawa. Wala akong problema. Lu Xingwang. Yung mukha ng anak mo, hindi ko dapat siya gamutin. Kayo ng pamilya ninyo. Mga walang hiya. Huwag mo nang banggitin ang iyong pangmedikal na kakayahan. Baka nga, ang iyong paggamot, ang nag-iwan, ng peklat sa mukha ng anak ko. Hindi madaling bagay iyon. Palagi akong mapagpakumbaba, ang matatakutin kong ama. Sa wakas, magising ka na. Kung magkasakit ka man sa hinaharap, huwag kang lalapit sa akin. Kahit ang mga kamag-anak ninyo, kung mamatay sila sa sakit, hindi ako pupunta. Sino ang may pakialam sa'yo? Sa galing mo sa medisina, hindi mo magamot ang sakit. Kumuha ka ng pera ng todo. Karapat-dapat ka bang maging doktor? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Katatapos lang ni Lu Qingqing. Halos mamatay si Bao Xuan. Tatay ko ang tumulong sa kanya. Sino ba talaga ang tumulong? Alam ng tatay mo ang totoo. Alam din ni Bao Xuan. Hindi ibig sabihin na sinabi mo totoo na iyon. Bao Xuan, sabihin mo, sino ang tumulong sa iyo? Nakita ko na. Siya ang nagligtas. Lingy, may problema ka ba sa isip? Bakit mo tinutulungan si Lu Qingqing na magsinungaling? Natakot ka ba sa kanya? Huwag kang mag-alala, basta't sabihin mo ang totoo. Susuportahan kita mula ngayon. Si Lu Qingqing ang nagligtas. Nakita ko mismo mula sa likod ng puno. Lingy, kailangan mong mag-isip ng mabuti bago ka magsalita. Ang iyong mukha, aalagaan ka ng tito. Hindi ako nagbibiruan. Ito ang halos nagdulot ng panganib sa Bao Xuan. Nabigti ng gulay. Si Lu Qingqing. Na itinapon ni Shui. Matapos itapon, dumating si Yu Si. Ding, nang dumating si Tio Ding. Nakakahinga na ako. Talagang si Lu Qingqing ang tumulong sa akin. Narinig mo ba? Siyang nagligtas sa akin, kapatid ko. Ang taong ito, nagmamalaki sa kanyang edad. Napaka-bold ng mukha. Gusto lang ilipat ang kredito sa sarili niya, para makuha ang papuri. Baka nagkamali ako ng pagkakaintindi. Nagmamadali akong iligtas ang bata. Hindi ko pa nga nakita ng mabuti. Ano bang alam ni Lu Qingqing tungkol sa pagligtas? Siguradong may masamang intensyon siya. Nakapagkamali lang siya sa pagkakataon. Nang hindi nagtagumpay sa pagkuha ng kredito, nagsimula na siyang magbato ng puti. Kayong mag-ama, baka pwedeng huwag masyadong malaki ang mga mata mo. Huwag masyadong maliit ang isip mo Bakit? Sa mundo, kayo lang ba ang mga doktor? O buong nayon ng liuyon? Hindi ba kayo mabubuhay nang wala kami? Ikaw ang masyadong nakikialam. Tatay, ako. Since wala ng problema, uwi na tayo.
Yung tungkol kay Bao Xuan ngayon. Talagang salamat kay King King. Sige na, Lu King King. Ha, huwag kang mayabang. Pag nakapasa si Kuya Wen sa pagsusulit, magpapakasal na siya sa akin. Pagdating ng panahon, ako ang magiging asawa ng scholar. At ikaw, mapupunta sa isang opisyal, para maging asawa ng isang may sakit na babae, matandang lalaki. Di pala dahil kay Nining Si Wen. Ayos naman. Sana ay tanga at aso ang magkatuluyan. Magpakailan pa man. Umalis na, tatay. Sino bang nagturo sa'yo magluto ng ganito? Isang purslane. Nakagawa ka ng napakaraming putahe. Natutunan ko sa panaginip. Nang uto ka na naman, di ba? Kung gusto mo, maniwala ka. Itong purslane. Isa rin itong uri ng nakakapagpalabas ng plema at nakakapag-alis ng moisture. Mas masustansya pa kaysa sa spinach. Hayaan mong kumain ng marami ang tatay. Ek! Parang talagang nagbago na. Tay, umupo ka na. King King, tingnan mo. Itong si Bao Xuan, ang kanyang ina. Nagbigay ng isang sanga ng dahon ng sambong. Sabihin mo, ito ay para pasalamatan ka. Simula nang dumaan ako dito, parang ito na ang unang pagkakataon na nakikita si Tatay Lu na ganito kasaya. Saktong-sakto, marunong na magluto, sabay-sabay tayong kumain. CJ, upo ka na. Kuya, marunong ka bang manghuli ng isda? Marunong ako. Bakit gusto mong kumain ng isda? Noong araw, dumaan ako sa tabi ng lawa. Nakita ko maraming maliliit na isda. Naisip ko, yung sabaw ng isda na ito, may nutrisyon. At nakakatulong sa pagpapasuso. Kaya lang, si Tia ay nagpapasuso pa. Bukas na lang tayo manghuli ng isda, sige. Hindi pwede. Bakit naman? King King nung bata ka, nalulunod ka. Halos mawalan ka na ng buhay. Pagkatapos niyan, hindi na uli ako nagpunta sa tabing dagat. Maliit na kapatid. Di ba, mga alaala lang yan noong bata pa tayo. Ngayon, meron na akong maliit na pamangkin. Paano pa rin ako matatakot? Yung mga anino noong bata pa ako. Bukas sabay-sabay tayong pumunta, ha? CJ. Sige, kakain tayo. Tikman mo. Kuya, ang dami nating nahuli na isda ngayon. Nakakuha pa ng itlog ng gansa. Sapat na ito para sa atin ng kalahating buwan. Talagang sulit ang paglabas na ito. Umuwi na tayo at lutuin ito. Sixiao. Hoy, bakit tumatakbo ka? Ayoko siyang kausapin. Palagi siyang nananakit ng tao. Talagang hindi nagkamali ang dating may-ari. Kilala siya bilang masamang babae sa buong bayan. Pati mga bata hindi niya pinapalampas. Sixiao. Sorry na sa pagkuha ko ng itlog ng ibon mo dati. Ito, para sa'yo. Saan ka nakakuha ng ganitong kabait? Sa usapin ng angkan. Dapat tawagin mo kaming dalawa. Ang maliit na tiyuhin at ang maliit na tiya. Kapag binigyan ka ng tiya mo ng itlog, dapat mong tanggapin. Sa susunod na magkita kayo, tawagin mo siyang tiya. Huwag mong tignan na parang multo. Huwag mong sinasabi sa likod niya na masama siya. Naintindihan mo ba? Sino ang nagsabi ng masama tungkol sa kanya? Ibigay mo sa akin. Nasaan ang mga bata? Huwag na silang manghuli ng isda. Hawakan mo ito. Sa susunod, ikaw ang mangangalap ng mga halamang gamot. Bibigyan kita ng pilak. Ano sa tingin mo? Sino ang niloloko mo? Paano mo makikilala ang mga halamang gamot? Hoy! Bakit ka nag-rolling eyes? Pero, King King, kung gusto mong mangolekta ng gamot, ako na lang ang kukuha. Anong kailangan mo sa batang ito? Hindi ganun, kuya. Hindi ko kailangan ay para sa pag-aari. Bibiliin ko ito. Ito. Tinatawag itong bulak ng lupa. Napaka-epektibo sa pag-stop ng pagdurugo. At maaari rin itong gamitin sa pagluluto ng itlog at sabaw ng isda. Napaka-nutritious. Mabuti rin ito para sa pagbubuntis. Kung sakaling hindi sinasadya, matuklaw ng ahas. Kainin ito at ipahid sa sugat. Mabilis itong makakapagpahupa ng sakit at pamamaga. Ito ay halamang gamot. Sa susunod, ikaw ang mangangalap ng mga halamang gamot. Bibigyan kita ng 1,000 pilak bawat buwan. Paano? 2 pilak. Ganitong damo. Siyempre, hindi lang ito. Ngunit tulungan mo muna akong hanapin ito. Sa hinaharap, ituturo ko sa iyo ang iba pang mga uri. Ikaw ba ay nagtanong na naman sa labas tungkol sa kung ano? Nandito na para magreklamo sa bahay. Ay naku. Kuya,
Anong nangyari kay Tia Lee? Tia Lee, dala niya ang mga pagkain para sa iyong ate. Pero di niya alam kung ano ang nangyari. Bigla, hindi na makabangon. Ay naku, nitong mga nakaraang araw. Habang nagtatrabaho sa bukirin. Yung sakit sa binti ko, bumalik na naman. Sa gabi, hindi ako makatulog ng maayos. Ay naku. Tama. Sa buhay sa baryo. Kadalasan ay nagtatrabaho ng manual. Malaki ang sansa na may rayuma. Kapag umuulan sa gabi. Lalo na kapag masama ang panahon. Itong tuhod ko, pati ang bukong-bukong ko masakit. Parang may hangin, na sumisiksik sa loob. Iyan ay rheumatism. Edley, mayroon akong reseta dito. Gusto mo bang subukan? Ah. Isang puting bulaklak. Isang itlog ng pato. Dumating na ang gamot. Nawala ang sakit. Tatlo. Apat. Lima. Ay. Ayos na ako. Talagang kahanga-hanga. Sakit sa kasukasuan. Hanapin si Lou. King. Yui. Ang ating anak na babae. Lalo ka ng lalo kang kamukha niya. Tatay. Ano bang sinasabi mo dito? King. Mabuti na marunong kang magmedyas. Pero, sa labas mamaya, huwag kang makialam sa ibang tao. May nangyaring hindi maganda, mapapasok ka sa kaso. Tatay. Ang pagtulong sa tao sa pamamagitan ng medisina ay isang magandang bagay. Paano mo magagawa ang ganitong iniisip? Ay naku, anak. Ang babae na nagmamay-ari ng medisina, mas mahirap pa kaysa sa lalaki. Kahit na ikaw ay isang royal, babaeng doktor. Mas mababa pa rin ang katungkulan kaysa sa isang royal na doktor. Anak. Ayaw kitang hayaan na tahakin ang landas na ito, anak. Hindi ito parang isang maliit na karpintero sa bundok na makakapagsabi ng ganito. Nanay ko. Siya ay isang doktor na babae. Noong una, siya ay naakusahan ng maling diagnosis. Sa huli ay nagkaroon siya ng sakit. At namatay na bata. Tatay, alam ko na mahirap ang daang ito. Pero noong araw na iyon, nanganak ang malaking kapatid na babae. Nakita mo rin. Kung wala ako, baka hindi siya nakaligtas. Kaya, sa mundong ito, kailangan ng mga babaeng doktor. Bata. Ikaw. Lalong kang nagiging katulad ng nanay mo. Siyempre naman. Ako ay anak ng nanay ko. CJ. Anak, gawin mo ang mga bagay na gusto mo. Tatay, suportahan kita. Napakaswerte na magkaroon ng ganitong pamilya. Sobrang swerte. Tatay. Kuya at kuya, kain na tayo. Kaninang umaga sa likod ng bundok, nakahuli ako ng ibong pheasant. Naglagay ng mga halamang gamot, pinakuluan ng buong 2 oras. Talagang nakakapagpalakas. Ek, ilagay mo muna sa isang mangkok at dalhin mo sa asawa mo. Bilisan mo na. Narito na. Pumarito. Tayo na, umupo na. Tita. Ito ang mga halamang gamot na tinipon ko ngayon. Suriin mo nga. May isang basket na. Nasaktan ka. Wala naman. Hintayin mo ako. Ang daming gamot Bumalik ka na. Naghihintay na si Lola. Walang gantimpala sa walang pagsisikap. Karne. Sige, suriin mo na ang mga halamang gamot. Uuwi na ako. Hindi na kailangang suriin. Kung ibibigay sa'yo, kunin mo na. 4 na kasiyahan. Alam mo ba, kami ay nagkakasakit. Sa buhay lang nakasalalay. Kaya kung sakaling may peligro sa hinaharap, kahit mag-isa ka, may dala tayong buong basket ng ginseng.
Kailangan din itong itapon ng walang pag-aalinlangan. Alam mo ba? Alangan, dahil. Sige na. Isang buhay lang ang mayroon ang tao. Kapag nawala na ito, wala nang silbi ang pagsisisi. Huwag nang lumayo sa pagkuha ng mga gamot. Kapag ang araw ay nasa kanlurang bahagi, kailangan nang bumaba. Walang problema kahit hindi sapat ang laman ng basket. Lola, nandito na ako. May namatay sa maliit na daan. Sinasabi na sa inyo, nandito rin sina Lu Feng at Luyon. Mabilis kayong pumunta at tingnan. Umalis na tayo. Ay naku, hindi mapigilan ang dugo na ito. Kung magpapatuloy pa ito sa ganito, hindi pa dumarating ang kalahating oras. Nawala na ang tao. Chay. Ding, pakiusap, tulungan mo ako. Iligtas mo ang kapatid ko. Nagkamali ako. Humihingi ako ng tawad. Nagkamali ako. Hindi dahil ayaw kong gamutin, kundi talagang wala akong kakayahan. Huwag mo nang dalhin sa bayan. Walang silbi iyon. Mas mabuti pa, dalhin sa bayan para kay Ginoong Pang. Baka sakali, may pag-asa pa. Ay naku. Pero, wala na tayong oras para dyan. Ay. Kuya. Dahil sa dila mo, sinabi mo ang mga nakakasakit na salita kay Linye. Kung hindi ka sana sinuntok ni Lin Zhuang. Ngayon, hindi lang ito pag-insulto. Ikaw ay isang mamamatay tao na. Maghintay ka na lang ng pagkakakulong. Lumayo ka. Tumigil ka na. Lahat, lumayo kayo. Dalhin niyo ang tao sa harap ng pinto. Dalhin sa bayan. Hindi pwede. Hindi pwede. Kahit nasa karwahe, papuntang bayan, kailangan pa ng isang oras, lalo na kung maglalakad. Hindi pa tayo nakararating sa bayan. Namatay ang tao sa gitna ng daan. Laolu, bilisan mo ang pagkuha sa iyong anak na babae. Halika, halika. Iangat si Dazuang sa tabla. Hindi, wag galawin. Bata, ano ang gagawin natin? Kuya, dalhin natin siya sa bahay. Mamamatay ako. Ayaw kong pumunta. Mas mabuti pang. Dalhin natin siya sa bayan. Buhay o hindi, ay sa kanyang sariling kapalaran. Linyi, ngayon ikaw ay si Lin Zhuang. Ang tanging kamag-anak, kung pupunta sa bayan, tiyak na siya ay mamamatay. Ngunit kung dadalhin sa bahay ko, may isang pag-asa pa. Tungkol sa kung paano, ikaw ang magpapasya. Gusto kong iligtas ang kapatid ko. Kahit na may pag-asa pa, gusto ko pa ring iligtas ang kapatid ko. King, pakiusap. Tulungan mo akong iligtas ang kapatid ko. Linye, nagsasawa ka na ba? Akala mo maniniwala kami kay Lolo Lu? Yung anak na babae mong walang hiya. Lolo, anak na babae ng Lolo Lu. Tunay na marunong maggamot. Yung binti ko, siya ang nagpagaling. Li Zhengshu. Kaya ni Lu King, marami siyang mga pihikang paraan, na minsang nakapagligtas pa nga, ng buhay ni Bao Xuan. Kung sinabi niya yun, tiyak, may paraan talaga siya. Sa tingin ko, mas mabuti pa rin. Dalhin natin siya sa bahay niya. Lu King. Sa tingin ko, ngayon, hindi ka na makakagawa ng ganyan. Patay ka na. Tatay, kung hindi nasira ang spleen, may 70% akong kumpiyansa. Xiaoye, dalhin mo ang kuya mo sa bahay namin. Pero, kailangan mong maintindihan ni Uncle. Ang buhay at kamatayan ay nakasalalay sa kapalaran. Kung mamatay ang kuya mo, huwag mong sisihin ang anak ko. Sa kasalanan nito. Sinasabi ko. Pakiusap, iligtas niyo ang kapatid ko. Kuya, siyang may karayom. Tumigil na ang pagdurugo. Tumigil na ang pagdurugo. Talagang tumigil na. Lu King, hindi ba talaga siya makakapagpagaling? Anong nangyayari? Kakanidlo ko lang. Ito rin ang acupoint. Hindi ba't si Lu King talagang makakapagpagaling? Lu King. Pero kilala sa na yon. Na walang alam. Paano sila makakapigil ng pagdurugo? Mukhang swerte lang ito. Saktong-sakto ang pagpigil. Kuya, pangalawang kuya. Dalhin natin siya sa bahay. Ay, 3 araw na tayong nag-aalala. Mukhang wala na siya. Ano sa tingin mo? Kung noon ay dinala sa bayan, baka buhay pa siya ngayon. May posibilidad talaga. Xiaoye, ano ang balak mo? Wala bang nailagay ang kabaong? Nailagay na ang kabaong. Patay na si Lin Zhuang. Mas mabuting ipasa ito sa kilalang masamang babae, para sa paggamot, kaysa pumunta sa bayan. Hindi ba't iyon ang totoo? Mamamatay din naman tayo balang araw. Ay, Linyi.
Kuya, kilala ko sa bayan. Yung nagbebenta ng kabaong. Gusto mo bang tulungan kita? Magpa-reserve ng isa. Haha. Tara na, tara na. Kuya. Ay. Sa huli, wala na talaga. Sino ang nagsabing patay na ako? Ay, Diyos ko. Bumangon. Bumangon. Nabubuhay na muli. Nabubuhay na muli. Hindi na kailangang yumuko. Pero, hindi naman nasayang ang pagpapagamot ko. Kailangan pa rin gumastos. Sa bayad sa doktor at gamot. Kaya't kailangang bayaran. 10,000 lahat. Huwag sabihin ang 10,000. Kahit na 100,000. Handa akong gawin iyon. King. Sa hinaharap basta may kailangan. Dito sa amin ng aking kapatid. Tiyak na hindi kami magdadalawang isip. Pag-usapan na lang natin ito mamaya. Ngayon, mas mabuting makasama mo muna ang kuya mo. Pagkatapos ay saka na natin pag-usapan. Ayan. Ayan, Gil. King, wala na kaming pera ngayon. Ngunit ilang araw na ang nakalipas. Nasa bundok ako. Nakakita ako ng ligaw na ginseng. Tinatayang, maibebenta ito ng marami. Gaano kalaki ang ligaw na ginseng? Ngayon, tinatayang may 3 dahon. Pumunta ako sa bayan at nagtanong. Sabi nila, lumalaki ito hanggang 4 na dahon. 5 dahon ng palmate na halamang gamot. Iyan ay para sa 2 dekada na ginseng. Maaaring ibenta ng 20 silver. Nagsisinungaling siya. Yung pangunahing bahagi na wild ginseng. Sa katunayan, 30 taon na ito. Nasa halaga na ng 30 silvers. Tungkol naman sa 4 na piraso. Iyan ang 50 taong ginseng. Na nagkakahalaga ng 100 liang. Na nagawang ibenta sa 30 liang. Bata, nakasalubong mo ang kapatid kong babae. Swerte mo na lang. Nga. Ayan, Gil. King. Nandoon ang ginseng sa tabi ng nansyan. Pumunta ka at hukayin ito. Para sa aming dalawa bilang magkapatid. Nabayad sa gamot. Walang pakialam kung magkano. Lahat ay para sa iyo. Hindi na kailangan. Bukas, pupunta ako sa bayan ng lalawigan. Ihahatid ko ito para sa inyo. Bawas sa aking mga gastusin sa medisina. Dagdagan pa ng kaunting pasakit na bayad. Ang natitira ay para sa inyo. Dalhin mo ang kapatid mong babae. At mamuhay ng maayos. Salamat, Gianye. King. Noon. Talagang wala akong mata sa katotohanan. Bakit mo pa sinasabi yan? Kuya, ikaw na ang maghatid sa kanila pa uwi. Lingy. Siguraduhing alagaan mo ang kuya mo. CJ. King. Talagang pupunta ka pa sa bundok para maghanap ng ginseng. Yung si Lin Zhuang, ay nagsisinungaling lang yun. Ay naku, paano naman mangyayari yun? Buhay pa siya, nasa kamay ko pa ang buhay niya. Anak na babae, sa kabilang bahagi ng Nanshan, maraming mabagsik na hayop at mga agila. Bukas, sasamahan kitang pumunta. CJ. Kamakailan lang, maliit na kapatid. Lalong pumuti ang balat niya. Kung wala lang ang peklat sa mukha, siya ang pinakamagandang dalaga. Anak na babae, nasa panaginip ba si inay? Natutunan ka bang alisin ang peklat sa mukha? Anong meron dyan? Sa ibang araw magtimpla ka ng gamot, ipahid mo lang ilang araw, gagaling na. Ganito ka magic ah. Pero ito ay, tamang lunas lang. Ano bang kahanga-hanga dito? Gusto bang matutong gumawa ng gamot, ikalawang Ginoo? Pwede ba ako? Siyempre, pwede. Kaya't sundan mo ako. Para matutong gumawa ng gamot at mangolekta ng mga halamang gamot. Sa oras na iyon, pwede pa rin. Ibenta sa mga tindahan sa bayan. Makakakuha ka ng malaking kita. CJ. Ang pakiramdam na may pamilya talaga ang ganda. Ang pamilya ay nagtutulak sa isang direksyon. May lakas at pag-asa. Tuloy. Anak na babae. Sa 2 klinika noon, binigyan lang tayo ng 20 tiles. Matagal na nating pinilit pero tumaas lang ng 5 tiles. Kailangan pa ba nating magpatuloy? Maghanap pa ba tayo? Huwag mag-alala, ikalawa kong kuya. Tingnan pa natin uli. Laging may mga tindero na marunong makakita ng maganda. Batang babae, pakihinto po. Miss, kanina sa Miaorentang, sinasabi mo ba ang totoo o hindi? Talagang nakita ninyo, yung ginseng na bata. Totoo ito. Ngunit sinasabi ng lahat, na ako'y nalilito. Ngunit ang ganitong bagay, ay may kaluluwa. Paano ito magiging nakikita ng tao? Talaga namang, ito'y isang mabilis na pangyayari. Saan ang bahay nyo? Gusto kong makita ang ginseng na doll. Kung totoo ang sinasabi mo, maari kitang ipakilala sa mga nagbebenta ng gamot. Bibilhin lahat ng ginseng mo.
Dadalhin kita sa bahay. Para makita ang ginseng na doll. CJ. Tara na tayo. CJ. Miss, ang mga halamang gamot na ginawa mo ay buo at kumpleto. At napakalinis. Sa susunod, lahat ng halamang gamot ay ipadala mo rito. Ito ay para sa iyo. Salamat kay Boss Tayan. Lahat sila ay negosyante. Kanya-kanyang kuha. Walang anuman. Narinig ko na hindi maganda sa Hilaga. Pwede kang maghanap pa ng mga 777. Mga gamot pang pigil ng dugo tulad ng Zulan. Gaano man ang mayroon kukunin ko. Malapit na ang laban. Siguro nga, may mga lugar na nagsimula ng magdagdag ng buwis. Sana nandito si Prinsipe, mas maganda sana. Hindi na namin kailangang mag-alala ng ganito. Hindi na kailangang maghirap ang mga tao. Nabalitaan ko na pagkatapos ipatapon si Prinsipe. Namatay na siya sa daan. Marahil hindi na siya makakabalik kailanman. Sa madaling salita, maghanap ka ng mas maraming gamot para sa pagdurugo. Tiyak na mabebenta ito. Ay, kukuha ka ba ng gamot na ginawang panggagamot sa sugat? Marunong ka palang gumawa ng gamot sa sugat. Kung kukunin mo, bukas dadalhan kita ng isang boteng dala, para makita mo ang kalidad. CJ. Marunong din siyang maghanda ng mga gamot. Kakaunti lang ang mga mangunguha ng gamot. Magdadala ka ba ng taong may kayamanan para sa akin? Madali lang naman. Lahat ng babae ay may kakayahan sa sarili nilang paraan. Ano man ang mangyari, salamat pa rin kay Yan. Lee. Sasama na ako sa inyo pa uwi para makita ang maliit na ginseng. CJ. Magsimula na tayo. Itong karwahe, ito ay para sa mga mayayamang tao sa bayan. Tanging sila lamang ang kayang gumamit nito, di ba? Baka ka mag-anak ng pamilya Lu. Sa tingin ko, si Miss Lu muling naghahanap ng doktor para sa sakit niya. Di ba noong nakaraan, siya ang nagpagaling? Kay Lin Shai. Sa tingin ko, mas magaling ang medikal na kasanayan ni Yaya Lu kaysa kay Ding Hongxi. Sabi ni Linye, mura pa ang bayad sa konsultasyon. Sa susunod na magpapa-check up, hindi na kailangang humingi kay Ding Hongxi. Hindi ba't isang karwahe lang yan? Anong ipinagmamalaki? Si Lu Qingqing na itong kalahating doktor. Maubos din ang panahon at mahuli. Tulong, tiya. Siyam na saya. Bakit ka nandito? Ate, tulungan mo siya. Tumakbo na tayo. Hindi ba siya ang anak ng gobernador? Yung pangunahing tao ay nagnakaw ng kanyang damong gamot, kaya't pinagsabihan ng mga kawal sa opisina. Ang taong ito ay malubhang nalason. Mukha na siyang malapit ng mamatay. Malapit na siyang mamatay. Tita, dadalhin ba natin siya pabalik sa bahay? Huwag basta-basta dalhin ang ibang tao pabalik sa bahay. May kasama siya. Tara na. Tita, dumudugo ang kanyang bibig. 7 butas ng dugo. Kung aalis tayo ngayon, siyang tao ay tiyak na mamamatay sa loob ng isang insenso. Narinig ko na ang anak ng gobernador ay nasunog ang mukha sa malaking apoy, kaya siya ay nagkaroon ng peklat. Ito ay hindi peklat ng pagkasunog. Malinaw na ito ay sugat mula sa kutsilyo at panghampas. Hindi ba siya anak ng county magistrate? Bitawan mo. Anong bitawan? Kung bibitawan ko, mamatay ka agad. Ek, ang bilis ng kamay mo sa pag-iniksyon. Ang galing. Sino siya? Bakit niya ako sinagip? Ayos na. Wala nang problema sa katawan niya sa ngayon. Tita, ang galing mo mag-iniksyon. Ang husay. Sino siya? Bakit mo ako ililigtas? May darating mamaya. Tara na, umalis na tayo. Kunin mo ito. Isipin mo na lang na ito ang bayad sa iyong tulong.
Tita, nakaligtas tayo ng tao. Bakit tayo tatakbo? Little for happiness. Kailangan mong tandaan, tungkol sa pagtulong sa iba, hindi ito palaging may magandang kapalit. Sa mundong ito, maraming mga bagay na nagbabalik ng sama sa kabutihan. Oh, naalala ko na. Maaari siyang turuan. Tara. Ate, may masamang balita. Si Xiao Sixi. Nandito na naman para kay Xiao Mei. Noong dati, tinatawag siya. Pero hindi siya dumarating. Ikaw, nakababatang kapatid. Ngayon ay bumuti na. Sino ang hindi matutuwa? Noong panahong iyon, si Lola Sixi. Dumating para tulungan ang iyong ina. Noong panahong iyon, si Sixi ay 3 o 4 na taong gulang pa lamang. At gustong sumunod kay King King. Naglalakad-lakad. Nga, naalala ko rin. Halika. Tia, katatapos lang may dumating mula sa munisipyo. Kumuha kay Ding Hongxi at sa kanyang anak na si Ding Xiang para ipagamot sa anak ng alkalde. Ano? Ginamot ng mga opisyal ng county si Ding Hongxi at ang kanyang anak na babae. Napakagalang nila. Malamang napagkamalan nilang ibang tao ang isang tao. Malinaw na ikaw ang nagligtas sa anak ng mahistrado. Alam ko. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Wala itong kinalaman sa amin. Pinadalhan pa nila ang kanilang pamilya ng salapi at tela. Iyan ay maliwanag na ikaw ang may gawa niyan. At pati ang mga taga rito ay pumupuri kay Dilang habang sinasabi na ikaw ay isang mandaraya. Sige na. Ang peke ay hindi magiging totoo. Ding Hongxi at Ding Xiang. Wala silang kakayahan. Hindi rin nila kayang gamutin ang sakit ng anak ng county magistrate. Maubos din ang kanilang lihim sa huli. Huwag ka nang magalit. Manatili ka mamaya para kumain. Gagawan ka ng masarap ng tiyahin mo. Binilhan mo ba ang anak ng bahay namin ng acupuncture? Sigurado ka bang hindi pa na-examine yung sinturo ng anak ng bahay namin? Wala. Nangakong ako. Mas maganda kung wala. Kung sakaling malaman ko na nagsinungaling ka, may magiging epekto. Naiintindihan nyo? Hindi siya makapangahas. Talagang hindi siya makapangahas. Mukhang nahulog ang jade sa sinturon. Dahil sa pag-atake ng aking Ginoo. Nais ko sanang manatili kayo sa munisipyo. Naghihintay sa utos. Ngunit ayaw ng aking Ginoo ng mga estranghero. Tatawag kami ng tao para dalhin kayo pa uwi mamaya. Sa panahong ito, mas mabuti na huwag kayong lumayo. Manatili na lang kayo sa bahay. Laging handa. Huwag mag-alala, Ginoo. Kami ay tiyak. Laging handa. Siksayang sobrang lakas ng loob mo. Nagmamatigas kang magpanggap na doktor para gamutin ang anak ng county magistrate. Kaya mo lang mag-iniksyon ng kaunti. Mawawalan ka rin ng maskara balang araw. Nakita ko lang na nakadamit siya ng marang niya. Kaya't lumapit ako at sumilip lang saglit. Sino ang nakakaalam na itinuturing na tagapagligtas? Tatay, tingnan mo, nang dumating tayo. Yung mga tao sa nayon ang inggit nilang tingin. Kailan ba naging ganito kayamanan ang pamilya natin? Ikaw nga. Ikaw, masyado kang matigas ang ulo. Tatay, huwag kang matakot. Kahit si EUC, pangsalungsod, hindi niya magamot ang sakit ng anak ng county magistrate. Kapag nagkasakit siya ulit, basta mag-iniksyon ka ng basta-basta. Kung hindi gumaling, ayos lang iyon. Parang may punto ka naman. Pagdating ng panahon, kami ay doktor na nagpagaling kay Sinling na anak ng general. Sa hinaharap, huwag mong maliitin. Pero, sino ba talaga ang nagbigay ng gamot kay Sinling? Mga karayom sa akupunktura. Hindi ko rin alam. Parang may nakita akong malabo. Si Lu Qingqing. At si Lu Sixi. Baka naman. Siya iyon. Uy, si Siki. Anong hawak mo? Ang bango. Si Qingqing na maliit na tiyahin. Niluto niyang sabaw ng soft-shell turtle at itim na manok. Para lang sa akin at sa lola ko. Ay naku, ang galing. Mahal ang soft-shell turtle. Siguro malaki ang kinita niya, no? Nandito rin ang iba't ibang gamot. Sabi ng maliit na tiyahin, espesyal daw pang panurish. Si Lu Qingqing basta-basta lang magluto ng sabaw. At ginastos pa niya ng ganitong kalaki. Ay naku. Yung batang babae sa Lu family. Talagang matalino at may potensyal. Ikaw na. Natatakot na nga ang bituka mo sa pagsisisi. Hala. Sino ba namang interesado?
Nasaan na ang nanay? Bakit ang tagal niyang bumalik? Niluto ni Lu Qingqing ang sabaw na may soft-shell turtle at black chicken. Ganito kalaki ang isang mangkok. Lahat ay para kay Lu Sixi ang malas na iyon. Turtle at itim na manok na sabaw. Marami sigurong pera yan. Siwen. Narinig kong kumita siya ng marami kamakailan. Baka pwede mong kausapin siya ulit. Kumuha ng kaunting pera para makaraos. Hindi na ako muling lalapit kay Lu Qingqing. Hintayin mo akong makapasa bilang isang estudyanteng may magandang kinabukasan. Malalaman niyang napakabobo ng bitawan ang isang estudyanteng may maliwanag na hinaharap. Napaka-idiot na bagay. Nga. Pagsabihan si Lu Qingqing. Mas mabuti pang pagsabihan si Ding Xiang. Siwen. Ang babaeng ito ay makakapag-isa lamang sa mga lalaki. At magiging tapat lamang sa mga lalaki. Makinig ka sa nanay. Humanap ka ng pagkakataon para makuha siya. Siniguro ng nanay. Nasusunod siya sa iyo sa lahat ng bagay. May katwiran ang sinasabi ng nanay. Ito ba ang bahay ni Luyon? Ginoo Chian. Ikaw pala. Pakiusap, pumasok ka na. CJ. Ginoong Lu. Yung binigay mo noong nakaraang beses. Yung gamot sa sugat na ginto, sobrang epektibo talaga. Mabilis ang pag-stop ng pagdurugo at pag-disinfect. Kahit gaano karami ang magagawa mo, tatanggapin ko lahat. Boss Chian. Ngayon, may mga materyales na kulang. Hindi makagawa ng marami. At mahal ang presyo ng gamot. Kahit papaano, isang bote ang magagawa. Kailangan din ng isang o dalawang salaping pila. Sigurado kang tatanggapin mo lahat. Yung gamot mo sa sugat na ginto. Maganda ang epekto. Maganda ang result. Maganda rin ang mga sangkap. Dapat lang na medyo mahal. Miss Lu, kaya kong maglabas ng pera. Kalahating bote. Maaari ba tayong pumirma ng kasunduan? Ang gamot mo ay para lamang sa akin. Ang pagbebenta ng isang basket ng mga halamang gamot ay 2 o 3 tael lamang. Isang maliit na bote ng pulbos ng gamot na kasing haba ng daliri. Ibinebenta ng 1 tael na pila. Talagang mahalaga ang gamot na ito. Nakababatang kapatid, pipirma ba tayo? Hindi pipirma. Ayan Gil. Lu, huwag kang mag-alala. Tanggihan mo. Kung mayroon kang ibang kondisyon, maaari tayong pag-usapan. Boss Tayan, nagkamali ka ng pagkaintindi. Ang gamot na ito ay tiyak na para sa iyo. Matagal na tayong nagtutulungan. Ngunit nag-aalala ako na maaaring magkaroon ng mga pagbabago sa hinaharap at magdulot ng problema. Hindi pipirma. Ayos lang iyon. Gaano karami ang kaya mong gawin? Babayaran kita ng paunang halaga. Kaya kong gumawa ng mga 200 bote. Magsimula ka sa pagbabayad ng 100 tael na paunang halaga. CJ. Narito ang 100 tael na salapi. Salamat, Ginoo Tayan. Sige, ganito na lang ang usapan natin. Esan. Anak na babae, hindi ba ako nagkakamali? Nakuha ko na ang 100 leang. Hindi ko akalain sa buhay ko na ang salapi ay pwedeng kitain ng ganito kabilis. Nga. Nagtrabaho ako bilang karpintero ng 1 taon. Walang tigil. Kumita lang ako ng 30. Sinasabi ko, makakagawa ako ng 300 bote. Yung 200 bote ang pinakamababa. Ay naku, kuya. Ibalik mo na ang baba mo. Huwag kang masyadong magpakasaya agad. Sa hinaharap, baka may mga panahon na kailangan mong magtrabaho. Ang kuya, ate at tatay. Sa loob ng ilang araw, tumulong din kayo sa akin minsan. Yung kikitain natin, lahat tayo may bahagi. Pamilya tayo, bakit pa tayo pag-uusapan ang pera? Hindi pwede. Kailangan talagang ibigay. Kuya, bukas, sumama ka kay Sixi. Pumunta kayo sa bundok para mangolekta ng gamot. Ate at kuya, bukas, tulungan niyo akong durugin ang mga halamang gamot sa bahay. Maghanap ng tulong. Tungkol kay Itay. Tungkol kay Itay. Tumingin ka sa paligid. Kung may mga manguha ng gamot na makakapagbenta sa kanila ng mga gamot ng direkta. Ayos. CJ. Ay, ang galing. Nahuli sila. Tingnan nyo agad. King Ning Siwen at Ding Si ang nasa maliit na gubat. Nagsuot na sila ng walang suot. Nahuli ka ng iba. Gusto mong sumali sa usapan?
Tama, 300 bote. Kuya, bukas, samahan mo ako sa bayan para maghatid ng gamot. CJ, pasensya na, Manang Lee. Kailangan ko pa kumita. Wala nang oras para. Ay naku. Natapos ko na ang trabaho. Medyo pagod na rin ako. Kailangan ko pang pumunta sa bayan bukas. Matutulog na ako sandali. Ay. Maliit na kapatid. Wag naman sanang gusto pa sining si Wen. Yung loko na yun. Eto. Sino siya para doon? Dapat kanina pa ako nagpasabog ng paputok. Para magdiwang. Bro. Mayaman na. Pumunta tayo at bumili ng ilang bagong damit. CJ. Tama-tama, nakababatang kapatid. Talagang wala ng bagong damit para sa bagong taon. Ay naku, hindi lang ako. Kayo ay may 2 set at ang kuya ay may 2 set. At siksi ay mayroon din. Mayroon din ako. Siyempre naman. Magiging alalay ko. Hindi lang dapat masarap kumain. Dapat maganda rin ang suot. At pati si ate at ang pamangkin ko, bibili din sila. Woohoo! Ay! Dahan-dahan lang ha. Bumagal ka ng bahagya. Kuya, ate. Maganda ba? Medyo lang. Pero hindi ako pangit. Ito pa, mas pangit ka. Pero matanda ka na. Hay! Ikaw, batang ito. Silaw pang. Ngayon, makikita ko ng mabuti. Tingnan ang mag-ama ng Ding. Kung paano, nila pinagsaksak ang anak ng pamilya ko. Palagi akong may pakiramdam na may itinatago ang dalawang ito. Tara. Paano ka maglakad? Ay, ikaw na pangit. Bakit ka nandito? Sumpa, hindi ka tumingin sa kalendaryo bago umalis. Nakatagpo pa ng tao mula sa bayan. Ang lalaking ito, di ba yung dati mong sinaktan, na tao sa opisina? Sino bang sinasabi mong pangit? Ikaw, babae, nagwawala sa bundok. Ayos lang sana, pero nakarating ka pa sa bayan. Akala mo ba ang espada ko ay hindi kumakain ng gulay? May tao, dalhin mo siya sa akin. Sa malaking kulungan ng bayan, hindi kayo pwedeng gumalaw sa aking munting kapatid. Tumigil ka na. Nanghihimasok kayo sa mga tao ng gobyerno. Sawa na ba kayo sa ganyan? Gusto niyo bang makulong talaga? Huwag mong galawin ang ikalawang kuya ko. Sasamahan kita mismo. Sigurado ka ba na ang mag-ama ni Ding ay makakatulong sa buhay ng iyong anak na lalaki? Mas mag-alala ka muna. Para sa sarili mo na lang. Umalis na. Tio, bumalik na tayo para hanapin si Lejeng na lolo. Baka mayroon siyang paraan para iligtas si Tia. Tama ka sa sinabi mo. Aalis na tayo ngayon. Ah, umalis ka. Ginoo. Noong nakaraang pagkakataon, si Ginoong Su, matapos ang acupuncture, ay may maayos na pulso. Maraming toxin ang nailabas. Ngunit walang kahit anong epekto. Ayan, Gil. Ding, ang lugar na tinaga mo. Ito ay mga karaniwang ginagamit lang. Mga puntos para sa pagpapaluso. At hindi pa bihasa sa teknika. Malinaw na hindi ka tao na nagliligtas sa prinsipe. Anong kalokohan ito? Sabi mo. Sino ba talaga siya? Sinalba mo ang aking anak. Kung hindi, papatayin kita ngayon. Sasabihin ko. Ikaw ang nasa bundok. Sinalba mo ang aking anak. Bitawan mo ako. Ano kung ako nga? Bakit gusto mo na namang manghuli? Ako'y nagkamali sa paghusga sa dalaga noon. Pakiusap, dalaga. Huwag nang alalahanin ang mga pagkakamali ng iba. Tulungan mo ang aking anak. Nagmakaawa ako, dalaga. Tulungan mo ang aking anak.
Kung sana ay hindi nakipag-agawan ang orihinal na may-ari. Sa mga halamang gamot, hindi naman. Mangyayari ang ganito ngayon. Sige na. Anong lason ang nakuha ng anak mo? Hindi ko alam. Naantala ng ganitong katagal. Maaaring hindi na maibalik. Pero, handa akong subukan. Pero kung hindi pa rin siya maililigtas, huwag niyo na akong sisihin. Mahal na babae, huwag kang mag-alala. Hindi na kita unahin pang pahirapan. Tiyak na hindi na kita gagambalain pa. Pakiusap, mahal na babae. Mabilis mong ipasok ang karayom para sa aming prinsipe. Ang kondisyon ng anak niyo ay komplikado. Hindi mura ang aking pagbisita. Bayad sa konsultasyon. 500 tael. Walang problema. Talaga namang, nahanap nila si Luking King. Kayong dalawa, umuwi na kayo agad. Ginoo Lu, itong dalawang tao, bibigyan ko sila ng 10 palo bawat isa. Ibabalik sa Liuyon Village. At sana po, Ginoo, magpahid po kayo ng palaso sa aming binata. Maraming salamat po. Mahina ang hininga. Halos walang senyales ng buhay. Natatakot ako. Mukhang masama ang sitwasyon. Pasensya na, Ginoo. Kulang ang aking tungkulin. Nagdulot ito sa inyo. Ng ganitong sitwasyon, ang aking nasasakupan ay handang mamatay bilang kapatawaran. Ngunit, kung ang Diyos ng kamatayan ay pinapayagan siyang mamatay sa 2 oras, maari ko siyang ipagpaliban hanggang sa 5 oras. CJ, ang ibig sabihin ng dalaga ay, may pag-asa pa ang aking Ginoo. Ngunit hindi ito malaking pag-asa. Pero sa huli, meron talaga. Binibini, ano ang binigay mo sa aming prinsipe? Anong gamot ito? Asukal. Hindi makakain ang aming prinsipe. Paano niya kakainin ang asukal? Tumigil ka. Ginoo. Huwag kang magalit, Ginoo. Miss, ito ay para sa iyong paggamot. Ayan, Gil. Lu, ano ang gusto mong gawin sa susunod? Maaari mo bang ipag-utos sa akin? Ang damit ng aking Ginoo. Ako lang ang makakatanggal. Hindi magagawa ng iba. Tama nga. Binibini. Hindi mo nagawa noong nakaraan. Binalikan mo pa ang damit ng anak ko, di ba? Pasensya na. Kailangan ng pagtuturo. Sige na. Iangat mo na. Ay. Maghanap ka ng mangkok. Dinggin ang laso na dugo. Gusto kong pag-aralan ito. Miss, dahan-dahan lang. Ang aming prinsipe. Mahina ang katawan. Madaling matumba kapag tinamaan ng hangin. Sa dugo na ito, may higit sa 10 uri ng lason. Ang mga lason ay nagre-react sa isa't isa. Nagdudulot ng bagong lason. Ay, kailangan mag-isip ng mabuti. Kumusta? Ginoo ng landi. Makakatulong ba ang aming prinsipe? Hindi pa tiyak, pero malakas ang aking pagtutok sa karayom. Nagawa ko na siyang gamutin ng 2 beses. Sa maikling panahon, hindi na pwedeng magpatingin pa ulit. Bibigyan kita ng reseta. Inumin mo ito para mapabagal ang sakit. Tungkol sa susunod, kailangan kong pag-aralan ito bago ako makapagbigay ng konklusyon. Ay, sige na. Ang anak ng aking pamilya. Ano man ang sabihin, hindi siya makakain. Maaari mo bang isipin ang isang paraan? Kung ayaw kumain, puwersahin na lang. Paano? May laban pa siya ngayon. Wala kang lakas. Hindi pwede. Siyempre, hindi pwede. Ginoo, Ginoo. Sigurado akong may paraan ka. Kahit gaano kalaki ang salapi. Kung ganito ang usapan. May paraan talaga ako. Talaga? Anong paraan? Hawakan mo ang baba mo. Itaga ang likod ng ulo. Gamitin ang bibig para sa pag-inom. Hindi. Hindi pwede. Paano magiging ganito kagwapo ang anak ng punong bayan na mukhang napakataba, na may malaking ulo at tainga? Ginoong Xu, inumin mo ng maayos ang gamot. Huwag mong iparamdam sa mga tao sa paligid mo na nag-aalala sila. Ito ang tunay na mabuting pasyente.
Nalaman ko na siya pala ang batang babae na nagligtas sa akin. Mukhang, at noong una kaming nagkita sa bundok. Parang hindi na ganoon kaiba. Maraming salamat sa 2 beses mong pagtulong, batang babae. Hindi ka umiinom ng gamot, natatakot sa sakit. Kaya nga, hindi mo pinagkakatiwalaan ang aking galing sa medisina. Naiintindihan ko na. Fuleng, dumating para pakainin ang inyong anak. Hawakan ang baba, pigilan ang isip. Sa pamamagitan ng bibig. Miss, huwag kang magbiro. Hindi ito tama. Bakit, hindi ba? Gusto niyo bang ipagawa sa akin? Fuleng. Ayaw kong lokohin kayo. Ang lason sa katawan ni Ginoong Su ay hindi madaling maalis. Kailangan niya ng maraming eksperimento bago makuha ang lunas. Ngunit ang katawan ng Ginoo ay nasa bingit na ng pagkasira. Natatakot ako na hindi na siya makakahintay. Pero sinabi mong pwede ka noon, Ginoo. Fuleng. Huwag maging bastos. Hindi na kailangang mag-alala ang Ginoo. Ang aking katawan, wala nang pag-asa pang mabuhay. Maraming salamat, Ginoo, sa pagpapahintulot na marinig ko. Ang amoy ng mga bulaklak bago ako pumanaw. Nakatikim ng 5 lasa. Sa totoo lang, mayroon pang huling paraan. Anong paraan? Basta't makakapagligtas sa aking anak na lalaki. Kahit gaano karaming pilak, handa kaming ibigay. Nananawagan kami kay Janji. Lu, hinihiling ko kay Ginoong Lu na iligtas ang aking anak na lalaki. Palitan ang dugo. Palitan ang buong dugo. Ang dalaga ay marunong palang magpalit ng dugo. Ngunit narinig ko, na sa palitan ng dugo, 5 sa 10 ang nabubuhay. Ito ay talagang nakasalalay sa buhay. May mga tao na namamatay agad pagkatapos magpalit ng dugo. May mga namamatay din pagkatapos ng 7 araw ng pagpapalit ng dugo. Napakababa ng sansa ng kaligtasan dito. Kaya pala sa panahong ito, mayroon ng teknolohiya sa pagpapalit ng dugo. Ang agarang pagkamatay ay tiyak na dahil sa hemolytic reaction. Nabuhay ng 7 araw. Tama ang uri ng dugo. Dapat ito ay dahil sa impeksyon sa bakterya. Sa panahong ito, walang nakakaalam tungkol sa uri ng dugo. Ang aking pamamaraan ng pagpapalit ng dugo ay sarili kong pagsasaliksi. Maaaring mas mataas ang rate ng kaligtasan kaysa sa mga sabi-sabi. Ang tinatayang rate ng kaligtasan ay 10 sa 8 buhay. Tungkol sa pagpapalit, kayo na ang bahala. Ginoo, kung gayon pasensya na, ginang. CJ, babalik na ako sa bahay para maghanda. Sa mga araw na ito, uminom ka lang. Yung gamot na ibinigay ko sa'yo. Kailangan mong alagaan ang sarili ng mabuti. Kung hindi, hindi ka makakatagal kapag nagpapalit ng dugo. Salamat, Dr. Lu. Pakibayad na ang bayad sa konsultasyon. 500 lei ang kapalit ng isang buhay. Hindi ba't mura na? Miss, ganito ang sinasabi mo. Ikaw ang nagligtas sa anak ko. Kahit na 10,000 lei ang sulit ito. Agad ibigay kay Zen. Lu, 500 lei ang. Talagang hindi nakakahiya, anak ng county magistrate. Itong 500 lei ang. Hindi man lang kumurap. Kung gusto ng binata, magsimula na tayong bigyan si Genvi. Lu ng kaunting deposito. Ang county magistrate ngayon ay nag-aayos ng kanal. Nailabas na ang lahat ng pera. Talagang hindi ito kapani-paniwala. Deposito ng 100 tael. Kung hindi maayos, hindi ibabalik. Ibigay na. Noong nakaraan. Su. Ginoong alkalde. Hindi ba't ibinigay niya sa atin ang 1,000 lei ang napila? Nasaan na ito? Noon. Bumili ng gamot, ganoderma at ginseng. Dagdag pa rito. Sobrang pangit ng pagkain sa Xumanor. Inutusan ko na kayo mula sa restaurant. Pasensya na, Luginoo, maaari bang? Ginoong Xu. Hindi ako Santa Maria. Itong 100 tael. Kung ibibigay mo, kami ay magpapagaling. Kung hindi mo ibibigay, magkahiwalay na tayo. Kung sino ang gusto mong hanapin, hanapin mo. Ay naku, Ginoo't ginang. Maghihintay pa ako ng kaunti. Ginoo't ginang. Nahanap na namin lahat sa buong bahay. Ito na lang ang natira, 82 tael. Maging mabait ka naman. Ako si Luking King, nag-aalaga. Hindi ako nagpapautang. CJ. Kunin mo na lang ito bilang kapalit. Hindi ito pwede. Miss, talagang hindi ito pwede. Tumahimik ka. Basta gusto ng miss. Ibibigay ko na lahat sa'yo. Mas maganda yan. Naghihintay pa rin ang pamilya ko sa akin. Hintayin nila akong makapag-ayos ng mga gamit. Pagkatapos, hahanapin na kita. Inggit ka na, girl, mag-ingat ka. Kasalanan ko.
Hindi ko naisip ang mga bagay na ito noon. Hindi na ako prinsipe ngayon. Hindi mo na kailangang maging masyadong maingat sa lahat. Kailangan kong masanay sa buhay na ito. Magsasarili. Huwag kang mag-alala, Ginoo. Bukas ay pupunta na akong magbuhat ng sako para kumita. King, dapat sana ay hanapin natin ang Lizeng. Pumunta ka ulit sa opisina ng bayan para hanapin kanila. Hindi namin akalain. Sila ang unang nag-abiso sa amin. King, hindi kanila pinahirapan, di ba? Paano naman? Hindi niyo ba napansin kanina? Yung opisina ng bayan ay, maayos na inihatid ako pabalik. Sige na, wag na nating pag-usapan yan. Tingnan niyo ang mga binili ko para sa inyo. Tama ba? Kahit, noon, bumili na ako para sa inyo minsan. Pero hindi ba't kumita na naman tayo? Hindi ko napigilan na gumastos ulit. Ate, ito para sa'yo. Bunso, mas maganda ito kaysa sa tabi. Talagang para sa akin. At ito pa. Para sa aking pamangkin. Tay, mayroon ka rin. Deng. Ay naku. Talagang hindi ko inasahan sa buhay ko na makakapagsuot din ako ng pilak na pang-adorno. Ang ating King ay talagang umuunlad na. Alam na niyang magpakita ng paggalang sa ama. May mga bagong damit pa ang tatay. Para sa buong pamilya, isang tao, 2 set. Mayroon ding ilang pinong harina at bigas. Sabi ng nakababatang kapatid, simula ngayon, kakain na lang tayo ng mga pinong pagkain. Hindi na tayo kakain ng mga magaspang na butil. Oh, tama nga. Ito ang pera na kinita natin sa pagkakataong ito. Nag-iwan ako ng 100. Yung natira, ipinagkatiwala ng tatay sa'yo. Hindi, King Ang perang ito ay ikaw ang nagdala ng kita. Sa hinaharap ang ating pamilya, ikaw na ang magbantay ng pera. Ayos lang. Ganito na lang. Ano nang gagawin natin sa perang ito? Tatay, kuya at panganay, bawat isa ay makakakuha ng 100 tael. Ang natitira ay ako na ang bahala. Kumusta? Tatay. Kuya. Bunso, ang daming pera talagang para sa akin. Lesad, hindi. Hindi lang para sa'yo ito. Si Tia rin ang may-ari nitong pera. May karapatan din sa paggamit, kung kailangan ni ate, maaari niyang gamitin anumang oras. Sa kabuuan, ang perang ito ay para sa inyo bilang mag-asawa. Pag-usapan ninyo ito. Sisi. Mukhang ganun nga. Mas angkop talaga ang balahibo ng gansa para sa pagbibigay ng dugo. Nakahanda na ba ang gamot sa sugat? Nakahanda na, Tia. Kung hindi dahil kay Ding Hongxi na may dala ng tao, na basta na lang kinuha ang mga halamang gamot, siguradong matagal na tayong nakapag-ayos ng gamot. Kailan nangyari iyon? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Palagi mong pinag-aaralan. Ang sakit ng anak ng huwes ng bayan. Hindi ako pinapayagan ni Tio Segundo na istorbohin ka. Walang problema. Punta muna tayo sa bayan. Maghintay tayo hanggang dumating sila para ayusin natin. Mahalaga ang kikitain. Dahan-dahan. Tita, may nalaman ako. Hindi nandito si Boss Tayan kamakailan. Hindi tinanggap ng kanyang tauhan ang gamot natin. Dahil naniwala si Ginang Tayan sa mga sabi-sabi. May nagkalat ng chismis tungkol sa inyo ni Boss Tayan. Na ganong klase ng relasyon. Nagalit si Ginang sa kanyang galit. Ngayon lang nila sinabi na ayaw na nilang tumanggap ng gamot natin. Ang negosyo ay parang jera. Bunso kong nakababata. Noong huli, si Lu Ershu ang naghatid ng gamot. Si Ning Siwen. Palagi siyang nakasilip at sumusunod na parang takot na takot. Ngayon, kasal na siya kay Ding Xiang. Sigurado, siya ang nagsabi kay Ding Hong. Nagsasalita tungkol sa pagnanakaw ng aming negosyo. Naiintindihan ko na. Ikaw ngayon, ay parang hindi alam ang tungkol dito. Kailangan ko pang pumunta sa county office para magpalit ng dugo ng anak ng county magistrate. May anak ng county magistrate. Marami tayong paraan. May natitirang 375 layang. 10 lang ang natira. Lahat pa rin ay pira-pirasong silver. Ay naku, hindi ka ba wala ng pera? Saan nanggaling? Nagbubugbok ng sako. Bumubuhat ng sako. Buhatin ang sako ng buhangin. Ayan, Gil. Lu, magsimula ka ng magtala. Bago gumaling ang binata. Sisikapin kong mabayaran ang lahat. Sige, walang problema. Ngayon, may isang bagay akong gustong ipagawa sa iyo. Miss, sabihin mo na. Kami ay hindi na nakipag-ugnayan sa dati naming mga nagbebenta ng gamot. Alam mo pa ba kung sino pa ang mga nagbebenta ng gamot? Siyempre, alam ko.
Matapos magkasakit ang Ginoo, ang pinakakontak namin ay, ang doktor ay nagbebenta ng mga halamang gamot. Ginoo. Maaari mo bang ibigay sa akin ang mga halamang gamot? Ikaw, may pera ka ba? Sa ngayon, wala akong pera. Ngunit sa unang pagkakataon, maaari kitang tulungan na ibenta. Sa oras na iyon, Ginoo, babayaran mo ako. Magkano ang komisyon sa panulat? Ang mga tao sa opisina ay nagbebenta ng gamot. Siguro walang tatanggi na hindi magpapabili, di ba? Sige, maniwala muna ako sa'yo. Kung manloko ka sa akin, hindi ko ginagarantiyahan na gagaling ang sakit ng anak ninyo. Sa totoo lang, hindi ko sigurado. Mag-alala ang dalaga. Hintayin mong gumaling ang binata. Babalik ako ng may dala ng pera. Ay, mas mabuti pang hintayin na ibigay sa inyo ang binata. Pagkatapos ng kanyang blood transfusion, saka na tayo pumunta. Ngayon, magsimula tayong maghanap ng 10 tao na malusog na dumating, kahit lalaki o babae. Mga 10. Anong ginagawa? Siyempre, tingnan kung sino ang mas mayaman ang dugo. Mas bagay sa prinsipyo nyo. Pwede ka ring mag-test. Shaigong. Anong? Paano natin maipapasok ang dugo ng mga mababang uri sa katawan ng Ginoo? Ay, hindi ito dapat mangyari. Aba. Ang pagkaalipin na nakaukit sa ating mga buto. Sisi. Sabihin mo sa kanila. Sa katotohanan. Ito ay sa pamamagitan ng inyong dugo. Ibalik ang mga funksyon ng kanyang katawan. Pagkalipas ng ilang panahon, ang inyong dugo ay ilalabas. Sa huli, ang dumadaloy sa katawan ay ang kanyang sariling dugo. Naiintindihan mo? Ganito pala iyon. Ayos, aalis na ako para dalhin ang tao. Dalhin. Ibalik. Kayo lang, 3 tao ang uri ng dugo, ay akma sa uri ng dugo ni Ginoong Su. Pakiusap, kunin niyo na ang dugo ngayon. Ayos na. Salamat sa inyong 3. Bawasan mo ng bahagya, Ginoo. Ginoong Su. Ngayon papalitan ko ang dugo mo. Kakailanganin ito ng isang araw. Kung masama ang pakiramdam mo, sabihin mo lang sa akin ng malinaw. CJ. Simulan mo na, Yanyi. Lu. Kamusta, Ginoong Su? Ayan, Gil. Lu, pakiramdam ko, mas malakas ako. At mas magaan ang ulo ko. Kailangan ko pang magpahinga, ng kaunti pa. Ginoo ng Lu, ang sakit ng aking anak, ay gumagaling na. Siyempre pa, kailangan pa rin, ng ilang araw na pagpapahinga. Kung may problema pa, magpunta kayo sa Luyon Village at hanapin ako. Ngayon, ang saya-saya. Ay nga. Yung gamot, yung kapatid ko, naibenta na lahat. Sabi pa nga ay kailangan nyo pang gumawa ng 200 bote ng gamot sa sugat at 200 bote ng gamot sa peklat. Walang problema. Magtiwala ka, Ginoo Lu. Ikaw na bahala sa paglabas ng gamot dito. Hahanap pa ako ng pangalawang batch. Pangatlong batch. Ay, hindi mo inaasahan, no? Kadalasan, naglalaro ng espada at baril. May matibay bang isipan sa negosyo? Sa kasalukuyan, tao nga. Sayang talaga. Kung hindi, sumama ka sa akin. Ay, ito. Hindi na ito. Ayan, Gil. Lu, sa buhay ko, ako ay isa lamang anak ng mayaman. Tiyak na walang ibang isip. Pasensya na, Yanyi. Lu, wala akong balak na pumunta kahit saan. Kayong dalawa, amo at katulong. Talagang, napaka-boring. Uwi na. Ayan, Gil. Lu, ingatan mo ang iyong lakad. Mukhang, may gusto siya sa'yo. Ginoo, hindi ko rin alam. Bakit ganoon ang sinabi ni Gen? Lu, walang ibang hangarin ang alipin kundi ang iyong kapakanan, prinsipe. Hindi ako aalis kahit saan. Ang sakit ko. Ay ganito na lang. Ay naku. Hindi ba sinabi ni Ginoong Lu, na ang katawan mo, kailangan mong alagaan pa rin? Sa ilang araw,
Muling hahanapin ko siya. Ibabalik ko ang pulso niya sa'yo. Tapos na. Naintindihan ko na. Umakyat ka na. Anak, ano nang nangyari sa'yo? Gumaling na siya. Dapat ba't masaya tayo? Ang anak kong lalaki ay unang lumaki. Ginoo, ito po ay. Ayaw na niyang pakawalan si Guni ang Lu. CJ, Ginoo, ako po ay magpapaalam na muna. Maganda ang naging paggaling. Sundin mo lang ang reseta na ibinigay ko sa'yo. Uminom ka lang ng gamot. Sa panahong ito, salamat sa abala, Ginoong Lu. Ginoong Lu, dahil sa inyo. Sa 5 pahina na ito, nakapagsama-sama na tayo. Ito ang bayad mo sa konsultasyon. Matagal na kayong nakapagbayad. Isa ang bayad ko. Ang natitirang bayad, 4 na riyal na lang. Dapat sana ay nabayaran na natin lahat noon. Buong halaga. Yung sobra na iyon, ito ay interest. Malaki ang hangin ni Ginoo Oksu. Ilagay mo ng maayos. Hindi maganda ang nangyari sa Ginoo. Nasa ilalim ng gobernador ang nag-iinspeksyon. Ngayon may nag-report sa harap. Sabi nila tungkol sa botika ni Tayan, na nagbebenta ng gamot sa kanila. May problema. May ilan na. Nasa bingit na ng kamatayan. Nasa labas ang mga kamag-anak. Nag-aaway na sila. Tienda ng gamot ni Tayan. Yung sinasabi mo. Yun yung nasa gitna ng Sisan Street. Tienda ni Chen Lushan. Yung mga gamot na ipinadala ko dati. Malamang na na-digest na nila. Posible na. Yung mga ipinadala ni Ding Hongshai. Sasabihin ko sa'yo, tungkol lang dito sa bagay na ito. Kailangan agad nilang magpadala ng tao para mag-imbestiga. Bago nila sirain ang ebidensya. Mahuli nila sila. Ginoong Lu. Bakit mo nasabi yan? Yung negosyo ko noon, ay nakuha ni Ding Hongshi. Naagaw niya. Noong nakaraan, ang Tayan Family Pharmacy. Ako ang nagsusupply. Ngayon, maghanap ka ng ilang doktor. Sa Dongyun Village, Ding Hongshai. Doon magpa-check. Sisiguraduhin ko. Sa isang pagsusuri, tama ang resulta. Fuleng. Dalhin siya doon. Siguraduhin mahuli siya. Ginoo. Si Ding Hongshi ay mapapahamak na. Hinahayaan siyang agawin ang negosyo namin. Ito ang kauna-unahang pagkakataon kong makakita ng ganitong klase ng babae. Lu Qingqing, ikaw ba ang may kagagawan sa likod? Oh, matagal tayong hindi nagkita. Ang laki na ng tiyan mo. Kamusta? Ano ang pakiramdam na ikinasal kay Ning Si Wen? Tama ba? Ang ganda-ganda niya. Siyempre naman, ngayon ay, pero asawa ni Scholar Gong. Lu Qingqing. Tungkol sa tatay ko, ikaw ba ang nasa likod niyan? Sa tingin ko, ikaw ay buntis. Talagang tamad na akong magalit sa'yo. Paano? Pinayagan ko ang tatay mong magbenta ng gamot. Pinayagan ko siyang ibenta ang gamot. Sa lungsod, o kaya'y tahimik kong inilagay. Ang peking gamot sa inyong bahay. Kakaibang langit, kakaibang lupa. Pero hindi alam kung kakaiba ang sarili. Naghahanap ng kapahamakan, di ba? Ikaw. Lu Qingqing. Nailigtas mo ang anak ng county magistrate. Siguradong close na kayo ngayon, di ba? Walang maibigay na impormasyon. Tara na. Lu Qingqing. Maaari mo bang tulungan ang tatay ko? Pakiusap. Hindi siya nakasakit ng tao. Nagkamali lang siya sa pagkuha ng gamot. Hindi sinasadyang nagkamali sa pagkuha ng gamot. Ding Xiang. Naiistorbo kita. Linawin mo. Ang tatay mo ay isang doktor. Alam na niya noon pa, na ang mga gamot ay ipinapadala sa bayan. Para sa pagpapagaling at pagtulong. Isang pagkakamali lang at may buhay na mawawala. Dahil sa kanyang sariling interes. Hindi alintan ang buhay ng iba. Karapat dapat ka bang maging doktor? Walang problema. Mayroon pa akong si Wen. Ngayon ka na. Isa ng Xiukay ka. Sigurado akong may paraan ka. Para mailigtas ang tatay ko, di ba? Paano nagawa ng tatay mo? Ang ganitong bagay na walang pakialam sa buhay ng tao. Paano ako makakadalo? Sa salusalo ng mga kaklase, hindi naman sinasadya ng tatay ko. Sino ba ang nakakaalam? Na mangyayari ang ganito, na sitwasyon. Tindahan ng bigas, hindi mo rin ako maaasahan. Kung hindi dahil sa tatay ko na nag-aral sa iyo. Paano ka? Magiging tanyag na scholar. Sa totoo lang, narinig ko na, ang tungkol dito sa lungsod. Nagtanong pa ako. Walang iba, kundi ang gumastos ng kaunti pa. Tutu. Dagdag pa, sa aking pagkatao bilang isang iskolar, pumunta sa opisina para protektahan ang isang tao.
Walang problema. Gaano karaming salapi ang kailangan? Sapat na ba ang 10 tael? 10 tael. Pero iyon ay opisina ng hukuman. Hindi ito pakikipag-away sa kapitbahay. Kahit na maliit na bagay. Pagpasok sa opisina ng hukuman, hindi rin bababa sa 10 leyang. Kung may tao na ayaw bitawan, kailangan talagang magbayad ng lahat. Ito, napakaseryoso. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi ganun kaseryoso. Maghanda ka na ng 85 leyang. Bukas pupunta na ako sa opisina. 85 leyang. Aalis na ako para hanapin si tatay. Ngayon, itong salapi. Talagang maraming na akong nakuha. Ginoong Kingking. Muling magpapadala ba ng mga kalakal sa lungsod? Yes, sir. Bibili tayo ng karwahe sa bayan. Para mas madali sa bahay. Alainan. Ning Siwen. Sobrang malas. Itong tao. Itong batang ito. Medyo kakaiba ang araw na ito. Ngayon ang araw ng pagtanggap ng mga estudyante ng punong guro ng Wensong Academy. Ginoong Kushan. Araw ng pagtanggap ng mga disipulo. Pupunta ako para mag-apply. Oh, akala ko. Pupunta ka sa opisina. Para iligtas ang iyong biyanan. Hindi ko alam. May isang biyanan na nakulong. May epekto ba ito sa iyo, Ginoo? Wala bang epekto? Itong si Ginoong Kushan. Dapat naman ay marunong siyang makilala ng tao, di ba? Hindi niya na kailangang mag-alala. Inakusahan lang ang biyanan ko. Ginoo ng bayan. Siyempre niyang maibabalik ang kanyang kalinawan. Kung siya ba ay walang kasalanan. Ginoo ng bayan. Hindi naman siya bulag sa mata. Lu Kingking, kailan ka naging ganito kaganda? Nasaan ang peklat sa mukha niya? Kailan na nawala? Hindi ko inasahan. Magkakagusto ka pang magpanggap na may plano ka. Sa 82 tael ng pilak na ito. Ngayon, pagkatapos akong tanggapin ni Ginoo Kushan bilang kanyang disipulo, hindi na ako mag-aalala na wala akong pera. Mag-imbita na ako sa inyo, mga kaklasiko. Sa isang salu-salo. Ang aking pilak. Ang aking pilak. Tao, halika rito. Nagnanakaw ng pera. Ang aking pilak. Gusto ko pang makapasa. Isang tanga. Huwag kang mag-alala. Ang kanyang malas. Kakatapos lang. Umalis na tayo. Pumunta sa opisina ng hukom para hanapin si Fuleng. Para dalhin tayo sa pagbibenta ng kabayo at karwahe. Sa kabuuan. Hindi ba ito ang village doctor ng Liuyun? Ding Hongshi ba? Anong kasalanan ang nagawa niya? Ipaparatang siya sa kalye. Ano pa bang kasalanan? Nagbebenta ng peking gamot na nakakasama. At hindi pa binabayaran ang mga naapektuhan. Hatol ng gobernador, ipaparatang siya sa kalye. Dapat siyang batuhin ng 80 palo. 2 dekada ng palo. Hindi ba yun? Gusto niyang kunin ang buhay niya. Ginoo, magbabayad ako. Kapag dumating ang manugang ko, babayaran ko. Magmadali ka, babayaran ko agad. Anak at manugang. Mabilis, tulungan niyo ako. Kayo. Sabi ni Ginoong Kushan. Ayaw niyang makita kayo. Ang pamilya niyo ay may masamang asal. Gusto niyo pang makipagkita kay Ginoong Kushan. Para kayong nababaliw. Basta umalis ka na agad. Ah, eh. Tapos na. Lahat ay tapos na. Ning Siwen, nasaan ka na? Hindi ka ba nangako sa akin? Napupunta sa opisina para kay tatay ko. Nakuha mo ba? Tumahimik ka, pag-usapan na lang natin yan sa bahay. Gusto kong magsalita dito. Anong oras na? Inaalala mo pa ang iyong dangal. Ano nang halaga ng dangal mo? Ilang beses na akong pinigilang mag-practice. Kailangan nila ng pera. Kung nagbigay ka ng pera, paano matatalo ang tatay ko? Tatay, ay naku. Sarap. Huwag nang magsalita. Huwag nang magsalita. Huwag magsalita. Tatay, masakit ang buong katawan ko. Dalhin mo si tatay sa doktor agad. Narinig mo ba? Kumuha ka ng pera. Dalhin mo si tatay sa doktor. Kung hindi, ipapahiya kita. Walang mukha sa buong bayan. Walang mukha sa buong bayan ng Sai. Ninakaw ang pera. Anong sinabi mo? Mimi. Ang ganda ng karitong ito. Ang daming pera. Hindi na sayang ang ginastos. Siyempre. Ating sariling kariton. Kapag pagod na, pwede nang humiga. Sila ay may pera para bumili ng karwahe. Ako, ganito kaawa-awa. Bakit siya? Ay lalong gumaganda ang buhay. Ano nang nangyari sa'yo?
Mukhang malungkot. Sobrang dami ng ulan ngayong taon. Natatakot ako. Baka ang mga pananim ay mabulok na sa lupa. Huwag kang mag-alala. Kumita ako ng maraming pera sa mga halamang gamot ngayong taon. Marami akong kinita. Sa ating pamilya, walang alalahanin sa pagkain. Itay, bumili na ng karwahe ang nakababatang kapatid. Para sa atin. Sa nayon ng liuyon, walang mas mayaman sa atin. Nga. Ang anak ko ang pinakamahusay sa buong baryo. Na bata, na mayroon tayo. Sayang nga lang, na nagtanim ng halos kalahating taon ng mga pananim. Sa totoo lang, may paraan ako. Para buhayin ang mga pananim. Anong paraan? Ang aming dayon ay, pangunahing nakatuon sa pagsasaka. Sa buong taon, ay nakatuon sa mga taniman. Ngunit ngayon, hindi na kami umaasa sa mga tanim. Ang ibang mga kababayan namin, ay okay din naman. Marami akong kilalang mga tindero ng gamot. Malaki ang kanilang pangangailangan. Napakalaki, bunso kong kapatid. Gusto mong, pagtipunin ang mga taga na yon, para mangolekta ng gamot. Pwede rin namang sabihin na ganito. Sino ang gustong umakyat sa bundok? Maaari kayong sumunod kay Siksi. Umakyat sa bundok para mangolekta ng mga gamot. Kung ayaw umakyat sa bundok, ang mga magaling sa pagtatanim ng mga pananim, ay maaaring magtanim sa mga taniman. Magtanim ng kaunting, mga halamang gamot na madaling mabuhay. Ganyan, mas mabuti pa rin ang hindi kumita, kaysa mawalan lahat, di ba? Ay naku, magandang paraan yan ah. Bukas maaga ako. Pupunta na akong sabihin sa lahat. Mula nang si Kingking, nakagamot ka ng napakaraming tao. Lahat, ay nagtitiwala sa iyo, kahit ang tatay. Nais ng lahat na makasama ka. CJ, kaya bukas, sasama ako sa tatay. Anak, walang pera si Ding Hongxi ngayon. Nawalan na siya ng reputasyon at kalusugan. Hintayin si Ding Xiang, na isilang ang bata. Maghanap ng pagkakataon. Naiwanan siya. Kailangan ng magandang dahilan. Hindi dapat masira ang aking reputasyon. Mahirap makahanap ng dahilan. Yung mga ngaso na si Zhang ay naghahanap ng asawa sa lahat ng dako. Noong nakaraan, nagbigay pa siya ng regalo sa pamilya Ding. Sa oras na iyon, ay pagsasamahin silang dalawa. Ang krimen ng pangangalo niya ay may kanya-kanyang kaparusahan. Sa tamang panahon, ay muli kong pakakasalan si Lu Qingqing. Ngayon mayroon na siyang pera. Maaari pa niyang gamutin ako. Tulad ng nakuha, noong panahon ni Ding Xiang. Una, dapat makuha ang kanyang katawan. Kahit gaano kahirap pa ang babae, kailangan din niyang sumuko. Sila ng kanyang anak ay mga masamang espiritu. Mga masamang espiritu. Ano ang dapat kong gawin? Hanapin si Lu Qingqing. Siguradong may paraan si Lu Qingqing. Sumusumpa ako. Lahat ng sinasabi ko ay totoo. Kung sakaling may kahit isang kasinungalingan, hahayaan ko na lang na mamatay ako ng hindi maganda. Pupunta na ako ngayon. Suntukin si Sanning Siwen, yung gago. Tumigil kayo lahat. Pakinggan mo kung ano sasabihin ng nakababatang kapatid mo. Anak na babae, anong sa tingin mo ang dapat gawin? Taong may kapansanan, hindi makakasali sa siyentipikong pag-aaral. Pinutol ko ang kanang braso niya. Kung hindi, baka maharap sa kulungan. Makakulong na ako. Paano na ang asawa ko at mga anak? Ilang beses na kitang sinabi, bago ka gumawa ng anuman, dapat mo munang isaalang-alang sila. Maliit na kapatid, syempre, nag-aalala din ang kuya mo para sa'yo. Ning Xiwen, talagang nakakainis siya. Wala akong asawa, pupunta ako. Tumahimik ka at umupo ka na rin. Ang manakit ay labag sa batas. Alam niyo ba, nabuhay tayo ay masaya. Bakit pa natin gagawin? Amoy. Salamat sa paalala. Mag-iingat ako. Lu Qingqing, hindi ka ba galit? Tama ba? Hindi ka pa rin makalimutan niya. Huwag kang gunggong, Ding Xiang. Huwag mong akalaing, na dahil babae ka, hindi kita hulihin. Ngayon, umalis ka na sa bahay ko. Kayo ay isang pamilyang mahina. Wala kayong dahilan para galitin kami. Gusto ni Ning Xiwen na gawin sa akin ang anuman. Hindi ako naniniwala. Wala siyang balak na saktan ka. At ano kung ganun? Ngayon, siya ang ating sama-samang kaaway. Dapat tayong magtulungan laban sa kanya. Magtulungan laban. Sige, sabihin mo nga. Paano mo balak siyang labanan? Wala pa akong naiisip. Tamad. Sige, ikaw na ang gumawa. Hindi, ayoko. Hindi ako magpapaloko sa kanya. Kaya hindi ako matatakot sa kanya. Hindi tulad mo. Kailangan mong harapin araw-araw.
Mag-ingat araw-araw. Mas mabuti pang magtiwala sa sarili kaysa umasa sa iba. Mas madali pa ang umalis sa kanya. Hindi ganon kahirap. Hindi pwede. Anak na babae. Galit pa rin ako ngayon. Sigurado ka bang pakawalan si Ning Si Wen? Gumagawa ng masama. Paano mo magagawang makipagtulungan sa mga dayuhan? Pwede bang magtulungan tayo? Sa baryo natin, may isang taong kalokohan na tinatawag na Laisan. Tumatarget sa mga balo. Nang aabala sa maliit na misis. Isa siyang tipikal na masama. Inge. Yung bagay na iyan ay isang maliit na cutie. Narinig ko na. Hinabol niya si Sisling Hua sa tabi-tabi. Hanggang sa buong baryo ay pinapunta niya. Nang aasar pa sa 70 taong gulang na si Lola Liu. Ayos. Papayagan ko siya. Sa buhay na ito, na hindi na makabangon. Ayos. Napakabuti talaga. Na makita ang lahat na umuunlad. Ang saya-saya talaga. Nalaman ko na ganito pala ang pakiramdam ng tahanan. Ito ang isang pamilya. Pakiramdam ng pagtutulungan. Gising na si kuya. May malaking chismis kahapon sa baryo. Anong chismis? Si Dilang umuwi kagabi. Sinaktan niya ang biyenan niya. Si Ning Si Wen ay galit. Agad niyang gustong makipaghiwalay. Wala na siyang pakialam sa mga bata. Agad niyang sinulat ang liham ng paghihiwalay. Nang pumunta ang Lizeng para tingnan. Si Lola Ding Xiang ay sinaktan at naging parang baboy na ulo. Ding Xiang. Ang galing naman niya. Siyempre naman. Ning Si Wen nais niyang singilin ang pamilya Ding ng 30 layang. Kung hindi, ihahabla niya si Ding Xiang sa opisina. Ding Hongxi sobrang galit. Ngunit dahil sa katayuan ni Ning Si Wen bilang isang iskolar, nagbayad siya, at dinala si Ding Xiang pauwi. Talaga namang, aso na kumakagat sa aso. Mga balahibo sa bibig. Mura na nga si Ning Si Wen. Huwag kang mag-alala, ate. Si Ning Si Wen. Hindi na siya tatagal. Bunso. Talagang iba ka na ngayon. Pati si ate, iba na rin kumpara sa dati. Ngayon, mas mahilig ng makipag-ugnayan. Nagtatalo at nag-uusap ang iba. Mas naging masayahin na rin siya. Lahat ito ay dahil kay Bunso. Oh, tama na. Nung umalis ang tatay kaninang umaga, sabi niya na interesado ang bayan sa pagtatanim mo ng gamot. Sabi nila gusto nilang matuto sa'yo. Sinasabi nilang gusto nilang makipag-ugnayan sa'yo upang matuto. Paraan ng pagtatanim ng mga gamot. Ipapakita ito sa buong bayan. Buong bayan. Alaynan. Nalaman na ng buong bayan. Masaya si tatay. Sabi niya, may magpapadala raw ng tao mula sa bayan ngayon. Para matuto sa'yo tungkol sa pagtatanim ng mga gamot. Ngayon, ang mga pananim sa buong Min-an County ay nabulok na sa lupa. Tinatayang hindi na makabayad ng buwis. Ngayon, may ilang bahay na nagtanim ng gamot na nakatanim na sa lupa. Mamaya, pupunta ako at sisiksi para tingnan ang kalagayan ng mga tanim na gamot. Sige, tara na. Mukhang maganda itong paraan. Maaaring simulan ng baryo ang malawakang pagtatanim. Lu Qingqing. Ning Si Wen. Pumunta kay Kuya Wen. Sabihin mong nagsusugal na naman si Ning Si Wen. CJ. Qingqing, may sasabihin ako sa'yo. Sobrang pagod na ako sa nakatayo. Mas maganda kung umupo na lang tayo dito. Lu Qingqing. Simula ngayong araw, ikaw na ang akin. Qingqing. Siguro nauuhaw na ang mga pananim. Uminom ka na ng tubig. Yung bagay na iyon. Sobrang mababa naman. Kailangan ng aking sariling gawa na pulbos ng hibiscus. Para magtagumpay. Tingnan mo. Nadumihan na ito. Sabihin mo na. Anong sasabihin mo sa akin? Qingqing. Noon, nagkamali ako. Ikaw talaga ang nagmahal sa akin ng totoo. Ito ang lahat ng ipon ko. Na ginamit ko para bilhin ang bracelet. Tingnan ko kung magugustuhan mo. Epekto. Ning Si Wen, mga kalokohan na ito. Sabihin mo yan sa iba. Anong nangyari? Bakit hindi ako uminom ng tubig? Ang sakit ng ulo ko. Bro, ayos na. Paano ako napunta rito? Sino ang tumama sa ulo ko? Saan galing ang babaeng ito? Hayaan mong alagaan kita. Kapatid, kakacheck ko lang sa mga halamang gamot sa bukirin. Maganda ang kalagayan nila. Sabihin niyo sa mga taga-baryo ang mga sitwasyong ito, para makapunta sila at makita. Kung walang problema, maaari na tayong pumirma sa dulo ng baryo. Pupunta na ako ngayon. Sige, tara na. Mga kapatid, tara na.
Kumain tayo ng pakwan sa dulo ng baryo. At bumalik sa pintuan ng nayon. Ipasa ang 10. 10 ay ipapasa sa daan-daang. Ning Siwen. Gusto talagang sumikat. Sabi ng tatay. Darating ang mga tao mula sa opisina mamayang hapon. Ning Siwen. Talagang swerte ito. Sa tingin ko. Kailangan na itong dalhin sa bayan. Siya nga. Dapat. Tio Lizeng. Dali, pakisuyo, tulungan mo kami. Sa ilalim ng liwanag ng araw. Talagang nakakahiya sa nayon. Ano na naman? Tayo'y mga iskolar. Mga kwento ng pag-ibig. Hindi ito kayang sabihin ng karaniwang tao. Tatay Lizeng, mas mabuti pang. Mismo kang pumunta at tingnan. Sige, tara na. Ginoo, Su. Pasensya na po kung napahiya ko kayo. Higit pa sa nakakatawa. Talagang nakakasilaw sa mata. Talagang bumababa ang moral ng lipunan. Saan po ba? Paano po haharapin ang bayan? Ayon sa batas, gumagawa si Ning Siwen ng ganitong kahihiyan. Dapat siyang sampalin ng 30 beses. Tanggalin ang kanyang titulo bilang scholar. Tungkol naman kay Laisan. Nananakit sa scholar na si Gong. Diretsong ikulong. Ipadala sa bilangguan. Siksu Gongzi. Gusto mo bang matuto? Ng mga karanasan. Nakausap ko na ang dalaga ng Lupamilya. Dito po. Alainan. Suruy. Bakit ka nandito? Nagre-representa ako ng buong bayan. Pumarito ka dito, matuto tayo tungkol sa pagtatanim ng gamot na magkakasabay. Ganon yon, Ginoong Lu. Batay sa kasalukuyang trend ng ulan. At pati na rin sa pagsusuri ng ilang may karanasan na matandang magsasaka. Ang tagtuyot at pagbaha ngayong taon ay tiyak ng mangyayari. Kaya nga, kung magtatagumpay ang pag-aani sa Liuyun Village, balak naming gayahin ito sa buong bayan. Gayahin ito sa buong bayan. Gayahin ito sa buong bayan. Hindi ko kayang kumain ng ganitong karaming halamang gamot. Ginoong Xu, huwag mo akong gawing biro. Kunin mo, ibebenta ko. Ikaw ang kukuha, ibebenta ko. Hindi ba't kilala na ni Gianli? King, ang anak ng gobernador. Siyempre kilala, kung hindi dahil kay Gianli. King, iyon ang anak ng punong bayan. Maaari pa ba siyang mabuhay hanggang ngayon? Mukhang tama ang pagsama natin kay King. Dahil may opisina ng bayan. Sino ang mga ngahas na manakit sa amin? Sa susunod na taon, tiyak na hindi na mahihirapan magbenta ng mga gamot na ito. Tama nga. Sigurado ka ba? Alam mo ba, sa buong county, 1 quarter lang. Ilan ang nadagdag na gamot? Sigurado ako. Ngayon, si Fuleng, nakipag-ugnayan na sa mga nagbebenta ng gamot sa mga kalapit na bayan. At nakipag-ugnayan sila sa kanila upang pumirma ng kasunduan. Hindi inaasahan. Ang anak ng gobernador ay ganoon kalakas. Ginoong Lu, hindi ko na gustong marinig ang ganyang salita. Sobrang minamaliit mo ang aming Ginoo. Huwag kang maging bastos. Ito ay dahil sa biyaya ng dalagang King. Dahil sa gamot na gawang kamay mo. Lahat ng mga mangangalakal ng gamot ay nag-aagawan. Basta't ang iyong gamot ay maayos na maibigay. Kaya't makakain ng buong bayan ang gamot. Walang problema. Mukhang, anuman ang oras, kailangan ng koneksyon. At makipagtulungan kay Xurui. Hindi naman masama. Kung ganun, dahil nandyan si Ginoong Xu para sa akin. Sang-ayon ako. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang paraan ng intercropping. Kaya sa mga panahong ito, ay aasa tayo kay Yan. Lu, Ginoong Xu. Mamaya ay dadalhin kita. Titingnan natin ang mga eksperimento sa intercropping. Ngunit maaari mo munang ipaalam ito. Sabihin mo sa bawat baryo. Ang mga ganitong uri ng palayan, mas madaling mabuhay. Agad mong ipagbibigay alam. Ginoong King. Sa hinaharap, magagawa mo pa bang magpagaling at magligtas ng tao? May problema ba? Gaano kalayo ang gusto mong maglakbay? Gaano kataas? Gaano kalayo? Hanggang sa hindi na makalakad. Hanggang sa pinakamataas na tuktok. Tumingin din ako sa mga dukhang tao. Nangako, upang ang lahat ng tao sa mundo, sa taglamig ay may panglamig na kasuotan. Bawat tahanan ay may sobra-sobrang pagkain. Ngunit ang bagay na ito ay nagsimula ring mawala, kasabay ng balita tungkol sa aking kamatayan. Ginoo, huwag kang mawala ng pag-asa, basta't nais mong magsumikap. Maaaring makagawa ng malaking tagumpay sa maliit na bayan na ito. Ng malaking plano. Fuleng, itong si Giangi. Lu, may asawa na ba? Ayon sa aking kaalaman, wala pa. Naiintindihan ko na. Sa hinaharap, huwag kang maging walang galang kay Ginoong Lu. Naintindihan mo na. Ginoo, hindi mo ba gustong mahalin si Ginoong Lu? Si Ginoong Lu ba? Lalaki talaga. Ay, Ginoo. Kapatid na Feng, tingnan mo, ang bunso natin ay bagay na bagay sa anak ng alkalde. Sobrang bagay sila. Saan naman sila bagay? Pero anak ng alkalde siya. Talaga bang magkakagusto siya sa atin? Mga dalagang taga-Bukirin. Huwag kang hindi maniwala. Kanina, yung kasama ni Ginoong Xu, ay talagang nagtanong sa akin, kung may asawa na ang nakababatang kapatid. Nang sinabi kong wala, sobrang natuwa siya. Sa tingin ko, masyado kang nag-iisip. Kahit na totoo pa,
Nasa sa kagustuhan ng ate ko kung gusto niya. Sabi ng tatay, kahit na hindi mag-asawa si ate buong buhay niya. Sa amin, aalagaan pa rin namin siya. Kung talagang wala ng paraan, pupunta na lang sa kalapit na bayan. Bumili ng isang asawang lalaki. Nga. Para sa isang batang babae na katulad ni Xiaomi na may potensyal. Sayang naman kung basta-basta lang ang mapapangasawa. Tayo na lang. Hayaan na lang siyang maging masaya. King, ang mga gamot sa bahay namin. Mas marami pa ang kinita namin sa 2 pananim na ani, kaysa sa kinita nila. Pumunta kami dito para pasalamatan ka. King, ito ay baboy namin mismo. Siguraduhin mong tatanggapin mo ito. King, ito naman ay manok na inaalagaan namin. 2 na ang ibinigay ko sa'yo. Hindi. Tinatanggap ko ang intensyon mo. Ngunit hindi ko matanggap ang regalo. At saka, wala naman akong ginawa. Kumilos lang ako ng kaunti. Naniniwala ako na basta't magsikap ang lahat. Bawat pamilya ay may sapat na pagkain taon-taon. At may karne sa bawat pagkain. Sabi ni Genji. King, maganda ang sinabi. Sabi ni Genji. King, maganda ang sinabi. Paano ka nandito? Ngayon, bawat pamilya ay nag-ipon ng mga halamang gamot. Bakit ka nandyan, nakikisaya? Paparating lang ako. May sorpresa ako para sa'yo. May dala akong bagay. Para sa'yo. Anong meron ka? Anong benta mo? Sumama ka sa akin. Alam na. Tayo'y magbigay ng mainit na pagtanggap sa may-ari ng Jushi Hall, Lu King. Halika, tayo'y magbigay ng mainit na pagtanggap sa may-ari ng Jushi Hall, Lu King. Ito. Naisa na kitang dalhin sa isang tindahan ng gamot sa lungsod. Ngunit ang tiyuhin ng Lu at ang 2 kapatid ay naniniwala na mas mabuti kang nandito sa bahay. Mas maginhawa para sa iyo, na may nag-aalaga sa iyo. Sila ang mag-aasikaso. King sa taong ito. Para sa ating pamilya, kahit para sa Flowing Cloud Village, ginawa mo ang maraming bagay. Lolo ay naniniwala na pinagod ka. At saka, ang kuya mo at ang asawa niya, nais din nilang gumawa ng ilang bagay para sa inyo. Nakababatang kapatid, gumawa ako ng isang set ng mga kabinet at mesa. Ang disenyo ay gawa ng pangalawa. Huwag kang magreklamo. Kung may mga bagay na ayaw mo, magbago tayo muli. Hindi ko akalain na ako si Lu King. Isang araw, magkakaroon din ng ganitong mainit na pamilya. Sulit ang muling pagsilang. Gusto. Basta't si Itay, kuya o pangalawang kuya, na ibinigay sa akin. Gusto ko lahat. Ayos lang. Ngayon ang ating tahanan ay unti-unting gumaganda. Itay, pagkatapos ng 100 taon. Sa wakas ay may paliwanag na kay nanay mo. Tungkol sa iyo. Kasi ikaw, anak. Tungkol sa iyong kasal. Bakit hindi ka nag-iisip? Sabi ng tatay, na itong si Ginoong Xu ay napakahusay. Magandang tao siya. Sa totoo lang, sa tingin din namin, na mabuti si Ginoong Xu. Tama ba? Ikaw at si Itay, pati na rin ang mga tiyo at ya, ay nagkasundo na. Kaya nagkamali ka sa akin. Parang iniisip ng lahat. Ako si Xurui, na talagang bagay sa'yo. Ay naku. Kung gusto mong manligaw, hindi ganyan ang dapat gawin. Parang pinapabilis ang mga bagay. Hindi ako sumasang-ayon. CJ, anong paraan ang gusto ni King? Maaari akong matuto ng dahan-dahan. Matututo ako hanggang sa masiyahan ka.